Nag-umpisa ang kwento sa paglitaw ng isang higanting halimaw at nag-umpisa itong wasakin ang lahat. Natakot ang mga tao nang makita nila ang halimaw. Samantala may isang binata ang nakatayo sa gitna ng kalsada at nakatingin sa halimaw, maya-maya ay may naramdaman ito sa kanyang kaliwang pisngi. Nang tumingin siya sa kanyang kamay ay nababalot na ito ng kuryente. Nakaramdam siya ng sakit at unti-unting nabalot ng kuryente ang kanyang katawan. Sa sumunod na pangyayari ay nakita natin na may bola ng liwanag ang pumasok sa ulo ng bida. Bigla itong nagising, napagtanto ng bida na nagising na ang kanyang talento. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa nakaraan. Noong 100 taon ay biglang bumukas ang mga lagusan at naglabasan ng iba't ibang klase ng halimaw mula dito. Dahil dito ay nagkagulo at maraming namatay ngunit, dahil din sa enerhiyang nagmamula sa mga lagusan ay nagising ang mga talento ng mga tao. Bumangon na ang ating bida mula sa kanyang hegan. Maya-maya ay nagtanong ang kapatid niya kung tapos na ba siyang gisingin ang kanyang talento. Nang marinig ito ng bida ay agad niyang pinulot ang isang mahiwagang bato. Ipinakita ng bato na ang talento ng bida ay may mababang klase. Nadismaya ang bida sa kanyang talento dahil alam niya na walang kwenta ang talentong taglay niya. Naglakad siya at binitawan ang mahiwagang bato sa sihig. Huminto siya sa harap ng bentana at napaisip kung paano niya proprotektahan ang kanyang kapatid kung hindi siya magiging isang martial warrior. Pumasok naman bigla ang kapatid niyang babae sa kanyang kwarto, at nagtanong kung anong resulta ng talent evaluation niya. Yemoko ang ating bida at ngumiti, pagkatapos ay sinabi niya na mataas ang kanyang taglay na talento. Mukhang nagsinungaling ang ating bida para hindi mag-alala ang kanyang kapatid. Agad namang namangha ang kapatid niya. Ngumiti ulit ang ating bida at sinabi niya na magiging isa siyang malakas na martial warrior, at proprotektahan siya. Napalundag naman sa tuwa ang kapatid ng bida nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi ng kapatid niya na kumain na sila dahil niluto niya ang paborito niyang ulam para ay pagdiwang ang kanyang tagumpay. Habang palabas ng kwarto niya ang kapatid ng bida ay biglang may lumitaw na status window sa harapan niya. Ang status window ay ipinakita ang detalye ng kapatid ng bida, nakalagay dito ay pangalan Yeyu, cultivation talent, low tier at siya ay may frost talent low tier at ito ay unawakened. Ang bida ay nagulat sa kanyang nakita at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Inabot niya ang status window at sinubukang hawakan. At nang ito ay nahawakan nga ng bida, agad nitong pinakita ang kanyang status. Ang pangalan ng bida ay Ye-chan at ang cultivation talent niya ay mahinang klase. Nagulat ang bida nang nakita niya ang sarili niyang impormasyon sa status window. Habang siya ay nakatingin sa status window, ay bigla siya hinayla ng kapatid niya. Nang hawakan ng kapatid ng bida ang kamay niya, ay biglang may nagpakitang panibagong status window. Ang nakasulat sa status window ay ang cultivation talent at frost talent ni Yeyu, ay maaari niyang kopyahin. Nagtaka si Ye-chan sa kanyang nakita at hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Nagtanong ang sistema kung gusto ba niyang kopyahin ang talent ng kapatid niya. Hindi naman makapaniwala si Ye-chan na kaya niyang kopyahin ang talent ng ibang tao. Agad niya namang napagtanto na ang abilidad na ito ay matutulungan siyang maging malakas. Si Ye-chan at ang kapatid niya ay dumating na sa silid kainan at nagsimula ng kumain. Alam ni Ye-chan ang kakayahan niyang kopyahin ang talent ng iba ay isang napakamakapangyarihang abilidad. Pero ayaw niyang subukan ito sa kanyang kapatid. Kaya hindi niya piniling kopyahin ang talent ng kapatid niya. Alam niya na mas malakas ang talent ng kapatid niya kaysa sa talent niya, at kung ma-awaken pa ang frost talent ni Yeyo, ay mas magiging malakas pa siya. Pagkatapos na pagtanto ng bida na biniyayaan sila ng kapatid niya ng nakakamanghang talento, ay tumingin siya sa larawan ng kanyang magulang, at sinabing hindi na nila kailangang mag-alala at makakapagpahinga na sila ng mapayapa. Sa sumunod na pangyayari, pumunta si Ye-chan sa city. Nang dumating siya ay agad niyang sinubukan ang kanyang abilidad na kopyahin ang talent ng iba. Dahil dito ay agad namang nag-scan ng mga talent ang sistema. Habang naghahanap nga talent ang sistema, ay napagtanto ng bida, na may 3 metro na sakop lamang ito. Pagkatapos mag-scan ng sistema ay ipinakita nito ang mababang klase ng talento. Dahil gusto ni Ye-chan na kopyahin ang isang mid-tier na talento ay nagdesisyon siyang pumunta sa akademya. Alam ni Ye-chan na makakapasok siya sa akademya dahil na-awaken na din ang kanyang talento, kahit na low tier lamang ito. Alam ng bida na pag kinopya niya ang talent ng iba, ay magbabago din ang talento niya. Kaya naman hindi siya maaring pumasok sa akademya na kailangan ng talent evaluation. Kaya napagdesisyonan niya na pumasok sa Lenhai Base 5th Academy. Alam ng bida na maraming tao sa akademya ang may mid-tier talent.
Napangiti si Ye Chan dahil alam niyang magiging mas malakas siya sa lahat ng tao sa loob ng akademya dahil sa copy talent na meron siya. Pagkalipas ng 10 araw ay pumasok na si Ye Chan sa Martial Stadium ng Lenhai Base 5th Academy. Si Ye Chan ay mag-aaral na ng akademya, ang guro nila sa loob ng klase ay sinabing, kung gusto nilang maging isang martial warrior ay kailangan muna nilang maging isang martial apprentice. Upang maging isang martial apprentice ay kailangan muna nilang matutunan ang body training technique. Agad namang tinuro ng guro sa araw na yun ang body training technique. Sabi pa ng guro, kung nagawa nyo na makagawa ng vortex sa inyong dibdib ay ibig sabihin nun nagawa na ninyong matutunan ang body training technique. Nag-umpisa namang magsanay ang bida at ang kanyang mga kamag-aral. Pagkalipas ng ilang sandali ay may mga mag-aaral ang nawalan ng malay dahil hindi nila kinaya ang pagsasanay. Sabi naman ng matabang lalaki sa tabi ng ating bida ay, guro. Maraming mga mag-aaral na ang nawalan ng malay. Huwag mong pansinin ang mga basurang walang silbi at mag-focus ka sa sarili mo, tugon naman ng guro. Sa kabilang banda naman ay, nagtataka ang bida dahil hindi parent siya nakakagawa ng air vortex. Naisip niya na dahil kaya ito sa mababang talent niya para mag-cultivate. Pagkalipas ng ilang pang mga oras ay nawalan na ng malay ang mga mag-aaral maliban kay Ye Chan. Sabi ng guro, kayo ang pinakamalalang naturuan ko sa buong buhay ko. At dapat ay tularan nyo si Chen Dong at patuloy na magsanay araw-araw. Pagkatapos ng klase, tinanong ng bida ang kanyang matabang kaibigan na si Jiang Bao kung sino ba si Chen Dong. Tugon naman ni Jiang Bao ay, si Chen Dong daw ay isang hindi ordinaryong mag-aaral, dahil nagawa nitong maging isang martial apprentice sa kalahating buwan lamang, at dahil doon ay kinuha siya ng principal bilang kanyang disciple. Naglabas naman ng papel na may perma ni Chen Dong si Jiang Bao, at sabi nito na pag naging kasing lakas na ni Chen Dong ang principal ay malamang na mabebenta ng malaki ang pirma niya. Na-surprise naman ang bida sa sinabi ng kaibigan niya. Habang naglalakad, napansin ni Ye Chan na ang mga mag-aaral ay excited at natutuwang makita si Chen Dong. Nang lumabas na si Chen Dong ay maraming kababaihan ang lumapit para magpapirma. Agad namang tumakbo ng mabilis si Jiang Bao para kumuha ulit ng pangalawang pirma ni Chen Dong. Ngumiti naman ng nakakatakot si Ye Chan, at agad nitong ginamit ang kanyang kakayahan para makita ang talent ni Chen Dong. Nakita ni Ye Chan na ang cultivation talent ni Chen Dong ay nasa gitnang antas. Dahil dito ay pumunta si Ye Chan kung nasaan si Chen Dong, mayabang namang sinabi ni Chen Dong na kumalma sila dahil nandito siya alang-alang sa mga guro at upang hikayatin ang mga mag-aaral, tigilan nyo na rin ang paghingi ng aking pirma dahil pagtatawanan lang ako ng mga kaibigan ko pag nalaman nila. Tumugon naman si Ye Chan, kung ganun ay makipagkamay ka na lang sa amin. Sumang-ayon naman si Chen Dong sa sinabi ng bida, nag-uumpisa siyang makipagkamay sa mga mag-aaral, at nang si Ye Chan na ang kakamayan niya, ngumiti ito na parang may masamang balak, nang naghawak na ang kamay nila ay bahagya itong nagliwanag. Sabi ni Chen Dong, ay magsikap ka sa iyong cultivation, pagkatapos ay umalis na si Chen Dong. Ngumiti naman ang ating bida dahil nagawa niyang kopyahin ang talent ni Chen Dong. Sumapit ang gabi at pumunta si Ye Chan sa kuweba na nasa kabundukan. At dito ay nakatingin siya sa status window, na nagsabing matagumpay siyang nakakopya ng gitnang antas na talent. Gusto mo ba itong pagsamahin? Tanong naman ng status window. Naisip naman ng bida kung magiging maganda ba ang kanyang talent kapag pinagsanib niya ang mababang antas na talent niya at ang gitnang antas na talent na nakopya niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpasya siyang pagsamahin ang mga talent. Pagkatapos ay lumutang ang mga kulay green na bula ng enerhiya sa paligid niya. Agad naman niyang naramdaman na sobrang sakit ng dibdib niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit at napasigaw ng malakas dahil sa sobrang sakit. Dahil sa sobrang sakit ay napagapang si Ye Chan at halos mawalan ng malay. Hindi naman inasahan ni Ye Chan na ganito pala kasakit ang pagsanibin ang mga talento. Pagkalipas ng ilang oras ay unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman niya. Nagpikita naman ang status window ni Ye Chan at ayon dito, ang cultivation talent ni Ye Chan ay nasa gitnang antas na. Nang makita ang pagbabago sa kanyang talento ay napangiti ulit ang bida. Nagpakita ang panibagong status window at sabi dito na ang copy talent ng bida ay may 30 araw na cooldown time. Dito ay nalaman ng bida na isang beses lamang siya makakakopya ng talento sa isang buwan. Hindi naman makapaniwala si Ye Chan kung gaano kalakas ang talento niyang mangopya ng talent ng iba. Sa sumunod ng pangyayari ay ginamit ng bida ang body training technique na tinuro ng kalbong guro sa kanila. Maya-maya ay biglang lumitaw ang isang air vortex sa harapan niya. Hindi naman makapaniwala si Ye Chan na napakadali lamang niyang nakagawa ng air vortex. Dahil dito ay napagtanto ni Ye Chan na dahil sa talento niya ay kaya niyang lampasan ang isang martial warrior at maging isa siyang great martial warrior. Lumipas ang isang buwan ay may isang halimaw na nakapasok sa syudad.
Sa kanilang banda ay nakita natin na may mag-ama ang nakasalubong ng ating bida sa may kalsada. Naisip ng ating bida na naging isa na siyang martial apprentice at malayo pa ang kanyang tatahakin upang maging isang martial warrior. Sa sumunod na pangyayari ay may tumalsik na dugo at may lamparang bumagsak at nasira. Kaya naman pala ang halimaw na nakapasok sa syudad ay kinagat ang ulo ng ama ng batang babae. Napansin ito ni Ye Chan at lumingon at nakita niya ang nagtalsikang dugo. Sumigaw ng malakas ang batang babae at tinatawag ang kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay si Ye Chan na hindi makagalaw dahil sa sobrang takot. Samantala ang mga tao ay nagsipagtakbuhan nang makita nila ang malaking asong lobo. Ang asong lobo ay lumundag at nagtangkang atakihin ang batang babae. Nakita naman ito ng ating bida at tumakbo upang iligtas ang batang babae. Binuhat niya ang batang babae at tumakbo papalayo sa asong lobo, ngunit ang asong lobo ay napakabilis at alam ng bida na hindi sila makakatakas. Maya-maya ay may lalaking tumalon ng mataas at inatake ang asong lobo, agad namang napansin ito ng asong lobo at nagawang makaiwas. Ang lalaking dumating ay humingi ng paumanhin kay Ye Chan at sa batang babae dahil natagalan ang kanilang pagdating. Tinanong naman ng bida kung sino ang lalaki. Sagot naman ng lalaki, tinatawag ako ng mga tao bilang si Captain Gale Wolf. Sabi pa ni Captain Gale Wolf, ako na baalang tumalo sa malaking asong lobo at ikaw na ang baalang protektahan ang batang babae. Pumayag naman ang ating bida at agad namang sumugod si Captain Gale Wolf. Ginamit ni Gale Wolf ang kanyang malaking espada at ginamit naman ng asong lobo ang matatalim nitong koko. Agad namang tinakpan ni Ye Chan ang mata ng batang babae upang hindi nito makita ang nakakatakot na labanan. Napagtanto naman ni Gale Wolf na malakas din ang asong lobo. Muli niyang inatake ang asong lobo, ngunit nagawa na naman nitong makaiwas. Bigla namang naglaho ang asong lobo sa harapan ni Gale Wolf dahil sa taglay na bilis nito. Agad namang nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Gale Wolf at nagawa ng asong lobo na iwasan ang lahat ng atake ni Gale Wolf. Naiinis na si Gale Wolf dahil hindi niya matamaan ang asong lobo. Napansin naman ng mga kasamahan ni Gale Wolf na nahihirapan na ang kanilang kapitan at agad silang tumalon upang tulungan ito. Sabay-sabay nilang itinusok ang kanilang espada sa asong lobo, ngunit nagawa ulit nitong makaiwas. Tumakbo ang asong lobo papunta kay Gale Wolf. Nakita ito ng isa sa mga kasamahan ni Gale Wolf at napasigaw, "Kapitan, papunta na dyan." Agad namang pumorma si Gale Wolf upang umatake. Sa likuran ng asong lobo ay sumugod din ang isa sa kasamahan ni Gale Wolf. Maya-maya ay makikita natin ang isang espada na nagawang saksakin ang asong lobo. Dito ay nakita natin na nagawa ni Gale Wolf at ng kasama nito na saksakin ang asong lobo. Agad namang tinanong ng kasamahan ng kapitan kung patay na ba ang asong lobo. Ngunit agad napansin ng kapitan na nagpapalit ng anyo ang halimaw. Agad niyang sinabihan na mag-ingat sila at maghanda dahil pumasok na sa bloodburst mode ang asong lobo. Agad namang nagpakawala ng malakas na shockwave ang asong lobo at dahil dito ay tumalsik ang mga ito. Tumama sa bakal na bakod ang isa sa kanila at maayos namang bumagsak ang kapitan malapit sa ating bida. Agad namang tumakbo ng napakabilis ang asong lobo para tumakas. Agad namang sinabi ng bida na tumatakas na ang halimaw. Ang asong lobo ay nagpatalon-talon sa mga gusali ng napakabilis. Napansin naman ng kapitan ang direksyon na tinakbuhan ng asong lobo at sinabing, "Huwag ka mag-alala, hindi makakatakas yang halimaw na yan." At yun naman pala, may isa pa palang kasamahan ng Kapitan Gale Wolf na nag-aabang sa tuktok ng gusali. Ito pala ay isang magandang babae na gumagamit ng palaso, sabi ng babae ay, "Kanina pa kita hinihintay." At agad na nga niyang pinakawala ng kanyang palaso at bumubulusok na ito papunta sa asong lobo. Napansin ito ng asong lobo, ngunit huli na ang lahat. At yun sa pool ang halimaw na asong lobo at bumagsak ito sa harapan ng ating bida at ng kapitan. Pagkatapos ay nagsama-sama na ang buong squad ng Kapitan Gale Wolf. Pinuri naman ng kapitan ang kasamahan niyang gumagamit ng palaso, "Ang galing mong pamana," sabi ng kapitan. Agad namang ikinatuwa ng babae ang papuri. Agad namang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Nagtataka ang bida nang makita niya ang status window ng asong lobo. Nakalagay sa status window na ang asong lobo ay isang Silver Moon Wolf, ang talent nito ay low tier at ang speed talent nito ay novice tier. Nagulat naman ang bida na nagagawa din niyang makita ang status window ng mga halimaw. Bigla namang gumalaw ang paa ng asong lobo, at dahil dito ay pinagpawisan sa takot ang ating bida. Tuluyan nang nakatayo ang asong lobo at napansin naman ito ni Kapitan Gale Wolf at agad sumigaw upang sabihan ang mga kasamahan niya. Agad naman lumingon ang mga ito at nakita nga nilang buhay pa ang asong lobo. Agad namang tumalon palayo ang mga ito upang lumayo sa halimaw.
Bigla namang sumigaw ng malakas ang halimaw at kitang-kita natin ang matatalim na pangil nito. Sa kabilang banda naman ay ang pangkat ng kapitan, tinanong ng isa na kapitan ano ang gagawin natin. Sagot naman ng kapitan ay huwag kayo mag-alala, sugatan na ang halimaw at nanghihina na ito. Agad namang lumingon ang kapitan at sinabihan ang bida na umalis na sa lugar dahil masyado nang nagiging delikado ang sitwasyon. Napangiti naman si Ye Chan at naisip niya na ito ay isang perpektong oportunidad. Bigla namang tumakbo ang bida ng napakabilis at dahil dito ay nagulat ang kapitan sa ginawa ni Ye Chan. Agad namang hinanda ng bida ang kanyang kamao at sinuntok ang asong lobo. Agad namang tumalon ang bida at sinakayan ang asong lobo sa likod at pagkatapos ay nanlilisik na tinaas ng bida ang dalawang kamay upang umatake. Agad namang binagsakan ng napakaraming suntok ang halimaw ng walang humpay at dahil dito ay nagtalsikan ang dugo ng halimaw. Kahit napatay na ang halimaw ay patuloy pa din na umaatake si Ye Chan at kita natin na puno na ng dugo ang kamao ng bida at susuntukan pa sana niya ang halimaw pero pinigilan siya ng kapitan at sinabi na tumigil na siya dahil patay na ang halimaw. Sa isip naman ni Ye Chan ay, patay na nga ang halimaw pero ang mas mahalaga ay nagawa kong kopyahin ang talent ng halimaw. Kumalma na ang bida at inalis na ang dugo ang kamao nito sa asong lobo, agad namang sumigaw ang kapitan at sinabi sa kanyang pangkat, kayong tatlo alisin na ang bangkay ng halimaw at ng lalaking kinain nito at agad naman nilang inalis ang mga ito. Pagkatapos naman ay sinabihan niya ang babaeng kasamahan niya na asikasuhin ang bata-babae na agad naman nitong sinunod. Pagkatapos ay tumingin ang kapitan sa bida at nagpaalam, sinabi pa nito na, inaasahan ko na sa hinaharap ay magiging isa ka sa aming pangkat pag naging isa ka ng martial warrior. Napangiti naman ang bida ng marinig ka at tumugon naman ang bida ng sige kapitan. Pagkatapos ay nakauwi na ang bida at linilinisan nito ang kanyang kamay at muka na puro dugo ng halimaw. Pagkatapos ay pumasok ito sa kusina at dito ay nakita niyang nakatulog sa kakaante sa kanya ang kapatid niyang si Yeyu. Nakita din niya na nakahanda na din ang pagkain sa mesa. Agad namang kumuha ng kumot ang bida at kinumutan ang kapatid nitong mahimbing na natutulog. Naisip naman ni Ye Chan na para maprotektahan niya ang kapatid niya ay, kailangan niyang maging isang martial warrior at dahil dito ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pinulot naman nito ang nakakalat na damit at umupo sa kama. Agad naman niyang tinignan ang talent ng Silver Moon Wolf na may blood talent na low tier at speed talent na novice tier. Pagkatapos nagpasya siyang i-upgrade ang talent niya at agad na kinagat ang damit upang hindi siya makapag-ingay at magising ang kapatid nito. Pagkatapos ay agad nang sinimula ng sistema ang pagkopya sa speed talent ng asong lobo. Dahil dito ay nakaranas ng sobrang sakit si Ye Chan. Dahil dito ay napaluhod siya at napakalmit sa sahig at buong tapang na tinitiis ang sakit. Napansin ni Ye Chan na may nangyayari sa kanyang paa, at bigla itong nabali. Nakaramdam si Ye Chan ng sobrang sakit ngunit pinigilan niyang sumigaw at baka magising ang kanyang kapatid. Napatingin si Ye Chan sa kanyang paa at nakita niyang nabali ito at dahil dito ay naisip niya na mukhang nabigo ang pagkopya ng speed talent. Dahil dito ay nawalan ng pag-asa si Ye Chan pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Sumapit ang umaga at nagising na si Ye Chan. Nang naalala niya ang nangyari kagabi ay agad siyang napabangon habang hinihingal. Tinignan niya ang kanyang mga kamay at paa at nagtataka kung anong nangyari. Dahil kagabi ay nabali na ang kanyang mga paa, agad namang tumayo si Ye Chan at sinubukang sumipa. Nagulat siya dahil napakagaan ng kanyang katawan. Agad naman niyang tinignan ang kanyang status window. Naka-display sa status window niya na ang cultivation talent niya ay mid-tier at ang kanyang speed talent ay novice tier. Dahil dito ay napagtanto ni Ye Chan na nagtagumpay ang pagkopya ng speed talent mula sa asong lobo. Agad namang lumabas at pumunta si Ye Chan sa kagubatan malapit sa 5th Academy upang lalo pang masubukan ang bago niyang bilis. Dito ay napakabilis na tumatakbo ng ating bida at dahil sa sobrang bilis ay halos pulang liwanag na lang ang nagawang makuhaan ng larawan ng ating cameraman. Samantala patuloy naman sa pagtakbo si Ye Chan hanggang sa marating niya ang isang bangin. Agad naman siyang tumalo ng walang alinlangan. Tuwang-tuwa si Ye Chan dahil sobrang gaan ng kanyang katawan. Patuloy naman siyang bumulosok pababa hanggang sa bumagsak siya sa pinakaibaba ng bangin. Sa di kalayuan ay may dahon ng puno ang nahulog. Napansin naman ito ni Ye Chan at agad siyang tumakbo para saluhin ang dahon. At dahil nga sa bilis ng ating bida ay bago pa man mahulog ang dahon sa lupa ay nagawang saluhin ito ni Ye Chan at pagkatapos ay agad niyang winasak habang nakangiti. Tumalon si Ye Chan papunta sa isang malaking bato, dito ay naupo siya upang nagme-meditate. Agad namang lumabas ang isang air vortex sa harapan niya. Habang nangyayari ito ay naisip ng bida na ang kanyang taglay na bilis ay kaya nang makipagsabayan sa isang martial warrior ngunit nagkukulang pa rin siya pagdating sa lakas. Naisip din niya na mas maganda kung makakahanap siya ng paraan upang mapabilis ang kanyang cultivation. Bigla naman dumating si Jiang Bao at tinawag si Ye Chan. Sabi ni Jiang Bao, nandito ka lang pala nagsasanay, nagtataka ako dahil hindi kita mahanap sa akademya.
Nang makalapit si Jiang Bao ay namangha siya dahil gumanda ang pangangatawan ni Ye Chan at tinanong niya kung nakaabot na ba siya sa antas ng martial apprentice. Agad namang sumang-ayon si Ye Chan. Pagkatapos ay may ibinulong si Jiang Bao sa bida, gusto mo bang mabilis na lumakas tanong niya, sagot namang ng ating bida kung anong paraan naman ba ang alam ni Jiang Bao para lumakas sila. Tanong naman ni Jiang Bao kung nasubukan na ba ni Ye Chan na uminom ng dugo ng halimaw. Hindi ko pa nasubukan, sagot naman ni Ye Chan. Agad namang nagyabang si Jiang Bao at nagsabing kaya mabilis akong lumakas kesa sayo ay dahil uminom ako ng dugo ng isang halimaw. Nagulat naman ang bida dahil ngayon niya lang nalaman na may ganun palang magandang epekto ang pag-inom ng dugo ng isang halimaw. Dagdag pa ng bida na sayang naman kung alam ko lang. Kumuha sana ako ng maraming dugo ng Silver Moon Wolf. Nagsaad naman si Jiang Bao na may paraan daw siya kung paano sila makakakuha ng dugo ng halimaw. Ayon pa kay Jiang Bao na ang Lin High Base Higher Ops ay binuksan ng isang wild zone sa labas ng city upang gamitin sa exam ng 5 pangunahing paaralan. At ang reward sa mga mananalo ay ang dugo ng isang halimaw. Tanong naman ni Ye Chan kung anong level ng wild zone. Ayon kay Jiang Bao na ang malalakas na halimaw ay pinatay na at ang natira lamang ay ang mga mahihinang halimaw. Naging seryoso naman si Ye Chan at sinabing mukhang magandang pagkakataon ito. Agad namang sumang-ayon si Jiang Bao at agad din niyang sinabihan ng ating bida na sumali sa kanilang pangkat upang magkasama silang makakuha ng dugo ng halimaw. Napahawak naman si Ye Chan sa kanyang baba at napaisip habang may nakakatawang ekspresyon sa kanyang muka. Nakita naman ito ni Jiang Bao at sinabing, "Oy, anong ibig sabihin ng ekspresyon mo na yan? Sinabi ko sa iyo ang lahat ng dahil para sakin ay kaibigan kita." Ngumiti naman si Ye Chan at humingi ng tawad dahil sa susunod na lang siya sasali sa pangkat niya. Nang papaalis na sila sa kagubatan ay nagpahayag naman ng pagkadismaya si Jiang Bao sa kanyang kaibigan. Dito ay nakalayo na ang bida kay Jiang Bao at agad namang tumakbo si Jiang Bao upang maabutin si Ye Chan. Sa isip naman ng ating bida ay ang pagsali sa ibang pangkat ay magdudulot lamang ng problema dahil ang kakayahan niya ay espesyal. At kapag nadiscover ito ng iba ay magiging delikado ang buhay niya. Kaya napagdesisyunan ng ating bida na gawin na lang ito ng mag-isa. Kumpiyansa naman sinabi ni Ye Chan sa isip niya na makakakuha siya ng dugo ng halimaw at mag-breakthrough sa martial artist realm. Lumipas ang isang buwan sa 5th Academy, agad namang pumunta sa kanilang instructor si Ye Chan upang mag-register sa gaganaping exam. Saad naman ng instructor na dahil hindi pa ni Ye Chan na magawang makapasa sa isang pagsubok ay hindi pa siya dapat nag-apply. Naging seryoso naman ng instructor at tinanong niya ang bida kung kanino niya nalaman ng tungkol sa pagsusulit na gaganapin. Tugon naman ni Ye Chan, "Guro, isa na akong martial apprentice at qualified na ako para mag-apply para dito." Napangiti naman ng instructor nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Sabi ng instructor na gusto ko pa sana kitang mabuhay ng matagal ngunit hindi ko inaasahan na nagmamadali ka ng mamatay. Agad namang hinagis ng instructor ang hawak nitong papel sa mukha ni Ye Chan. Nang binasa ni Ye Chan kung ano ito ay isa pala itong life and death contract. Saad pa ng instructor ay kung gusto mong sumali ay dapat lagdaan mo ang life and death contract. Ganito pala ito, sabi ni Ye Chan, at dahil natagalan ng ating bida sa pag-iisip ay nagalit na ang instructor at sumigaw. "Kung takot kang mamatay ay umalis ka na at huwag mong sayangin ang oras ko." Dahil gustong lumakas ng ating bida sa pamamagitan ng exam ay agad naman niyang pinirmahan ang life and death contract. Pagkatapos noon ay agad namang lumabas si Ye Chan sa opisina ng instructor at makikita natin na nakangiti ang ating bida habang naglalakad. Sa kabilang banda naman ay naiinis na sabi ng instructor na ang exam na ito ay hindi para sa mga mahihirap na batang gaya ni Ye Chan. Dagdag pa ng instructor na mayabang daw ang ating bida at pagsisisihan daw niya ang pagsali sa exam. Sa sumunod na araw, sa tirahan ng ating bida, dito ay nagising na si Yeyu at agad nang bumangon upang gisingin ang kanyang kapatid. Nang pumunta sa kusina si Yeyu ay nagulat siya dahil nakapagluto na ng agahan ang kanyang kuya. Agad namang napansin ni Yeyu ang isang sulat sa mesa at nang binasa niya ito ay nalaman niyang may sinalihang event ang kanyang kuya. Nag-aalalang tanong naman ni Yeyu sa kanyang isipan kung delikado kaya ang event na ito at sana ay maging ayos lang ang kanyang kuya. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan gaganapin ang exam ay kitang-kita natin ang mga gusaling nawasak dahil sa paglitaw ng mga halimaw sa mundo. Sa di kalayuan ay may mga tao na nakasuot ng kulay pula, asul at violet at isang kalbo na nakaharang sa kamera. Sa kabilang sulok naman ay dito nagtipon ang mga mag-aaral ng 5th Academy. Isa na dito ay ang ating bida at ang kaibigan niya na si Jiang Bao. Dito ay nagulat si Ye Chan dahil sa dami ng tao na sumali sa exam. Dagdag pa ni Jiang Bao, oo nga at karamihan ng mga ito ay galing sa 5th Academy. Napansin naman ito ng isang lalaki at mayabang na sinabi, ang lakas namang ng loob ng sumali ng mga basura na galing sa basurang school. Sagot naman ng katabi nitong matanda, young master, sa exam na ito ay hindi lamang ang mga halimaw ang pwedeng patayin, kundi pati na rin ang ibang mga kalahok, dagdag pa nito na mas maraming mahihina ay mas maganda. Saad naman ng young master, isang karangalan ang mapatay ng mga malalakas gaya ko. Sa kabilang banda naman ay napansin ito ng isang tao sa sulok at agad naman itong sinabi sa kasama niya,
nakita mo ba siya? Siya si Mo Xiaobei, ang henyo ng First Academy. Ang nagsasalita pala ay si Jiang Bao at dagdag pa nito na, ang Mu family ay may maraming malalakas na hunter at siya ang pinakamalakas sa batang henerasyon ng Mu family. Sabi naman ng ating bida na, galing pala siya sa Mu family kaya pala sobrang yabang niya. Sa sumunod na pangyayari ay may isang tao ang bumunot ng kanyang espada at nagpakawala ito ng malakas na aura sa paligid niya. Agad naman itong pinigilan ng ibang mga mag-aaral ng First Academy. Sabi pa ng isa, sino ka at ang lakas naman ng loob mong ilabas ang espada mo sa harapan ng First Academy? Nagpatuloy naman ang lalaki sa paglalakad at napansin naman ito ni Mo Xiaobei at ng matandang kasama nito. Huminto naman sa harapan ng dalawa ang lalaki at sumigaw, Mo Xiaobei, pumunta ka dito at labanan mo ako. Mayabang na sagot ni Mo Xiaobei, Oy talunan, mukhang gusto mo ulit matalo, at dahil dito ay lalong nagalit ang lalaking ito. Nakita naman ito ni Ye Chan at tinanong ang kaibigan niya kung sino naman yan. Sagot naman ni Jiang Bao na siya si Li Yunxing ng Second Academy at isa siyang henyo sa espada, ngunit natalo siya kay Mu Xiaobei. Nang marinig ito ng ating bida ay agad naman siyang sumigaw na, Li Yunxing, kaya mo yan, huwag kang magpapatalo sa mayabang na yan. Nahihiya namang nagtataka si Li Yunxing kung sino naman kaya itong sumusuporta sa kanya at hindi natatakot kay Mo Xiaobei. Bigla namang sumigaw sa megaphone ng isa sa mga bantay at sinabing, hindi pinapayagan ang paglaban sa labas ng wild zone at ang susuway dito ay madi-disqualified. Narinig naman ito ni Li Yunxing at nagpasya na umatras muna, ngunit sinabihan niya si Mu Xiaobei na, hahayaan mo na kitang mabuhay sa ngayon. Agad naman niyang pinaikot ang hawak niyang espada at ibinalik ito sa kaluban nito. Dagdag pa nito na, pagkatapos pumasok ni Mu Xiaobei sa loob ng wild zone ay bubugbugin niya ito ng walang awa. Narinig naman ito ni Mo Xiaobei at sumagot, isa kang asong dala na ang alam lang ay tumahol. Hindi naman napinansin ni Li Yunxing ang sinabi ni Mo Xiaobei at pumunta ito sa harapan ng ating bida. Pinuri naman ni Li Yunxing ang ating bida dahil sa lakas ng loob nito na mag-cheer para sa kanya. Tinanong naman ni Li Yunxing ang ating bida kung ano ang pangalan niya. Agad namang nagpakilala ang ating bida, ako si Ye Chan, mag-aaral ako ng Fifth Academy. Agad naman na ginamit ni Ye Chan ang kanyang kakayahan upang makita ang status window ni Li Yunxing. Agad namang nagpakita ang status window ni Li Yunxing at nakalagay dito na ang cultivation talent niya ay novice rank at ang sword talent niya ay medium rank. Napasabi si Ye Chan sa isip niya na medyo maganda na rin ang sword talent ni Li Yunxing. Dahil dito ay nagpasya si Ye Chan na kopyahin ang sword talent nito at agad niyang inabot ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Li Yunxing. Dagdag pa ni Ye Chan, siguraduhin mong matalo mo ang mayabang na si Mo Xiaobei. Nabigla si Li Yunxing sa sinabi ni Ye Chan, ngunit napangiti ito dahil ito ang unang beses na may sumusuporta sa kanya. Kaya agad na din siyang nakipagkamay sa ating bida habang sinasabing, good luck din sa iyo at sana ay ligtas kang makabalik. Nagpasalamat naman si Ye Chan sa kanya. Agad namang sinimula ng sistema na kopyahin ang sword talent ni Li Yunxing. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagtagumpay ang sistema sa pagkopya ng sword talent ni Li Yunxing. Bigla namang sumigaw ang isa sa tagapamahala ng exam na mag-uumpisa na ang exam at ang First Academy ang unang papasok sa loob. Agad namang tumakbo ng napakabilis ang mga mag-aaral ng First Academy upang pumasok sa lugar kung saan gaganapin ang pagsusulit. Dahil sa bilis ni Mo Xiaobei at ang kasama nitong matanda ay sila ang unang nakapasok. Natuwa naman si Jiang Bao dahil nag-umpisa na ang exam, dagdag pa nito na mauuna na ako at hahanapin ko pa ang mga kagrupo ko, magkita na lang tayo mamaya, Ye Chan. Tugon naman ng bida, sige at mag-iingat ka. Ipinahayag naman ni Li Yunxing ang pagkadesmaya dahil bakit kailangang mauna ang First Academy sa pagpasok. Agad na rin siyang nagpaalam sa ating bida at pupunta pa siya sa mga kasamahan niya. Samantala naiwan namang nag-iisa si Ye Chan at tinitignan ang imahe ni Li Yunxing na papalayo, at nang sapat na ang distansya nito ay agad na rin na tumakbo si Ye Chan papunta sa kagubatan. Dito ay nagpatalon-talon siya sa mga puno at nang makita niya ang isang magandang lugar para gawin ang balak niya ay agad na din siyang bumaba. Agad naman binitawan ni Ye Chan ang mga gamit niya at agad niyang tinawag ang sistema. Nagtanong naman ang sistema kung gusto na ba niyang i-fuse ang sword talent sa katawan niya. Agad namang sumagot ng oo ang ating bida at dahil dito ay biglang sumakit ang kamay niya. Ramdam na ramdam ni Ye Chan ang sakit, ngunit dahil na rin na hindi ito ang una na nangyari, ito ay nasasanay na siya kahit papano. Maya-maya ay napaluhod si Ye Chan dahil sa talent fusion na nangyayari, ngunit dahil sa gusto niyang maging malakas ay kailangan niyang tiisin ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay may tore ng liwanag ang nakuhaan ng ating cameraman. Ito pala ay nagmula sa ating bida dahil napagtagumpayan niya ang talent fusion. Unti-unti namang minulat ni Ye Chan ang kanyang mga mata at nagliwanag ang mga ito. Agad namang sinubukan ng ating bida ang bago niyang talento at inihawi ang kanyang hawak na espada sa malaking puno sa harapan niya. Dahil sa sobrang lakas ng ataking ginawa ni Ye Chan ay nagawa niyang maputol ang maraming puno sa harapan niya. Pagkatapos ay pinakita ang bagong status window ng ating bida. Nakalagay dito na si Ye Chan ay may cultivation talent na medium rank, may novice rank na speed talent at may sword talent na medium rank.
Pagkatapos ay buong kumpiyansa si Ye Chan na naglakad upang umpisahan ang exam. Sa sumunod na announcement ay Papasok na ang lahat ng mag-aaral ng First hanggang sa 4th Academy, at ang susunod na papasok ay ang klase na ng ating bida ang 5th Academy. Agad namang naglakad ang lahat ng galing sa 5th Academy kasama na dito si Ye Chan at si Jiang Bao papunta sa Wild Zone. Matagumpay naman silang nakapasok at tulad ng plano ng ating bida ay mag-isa niyang gagawin ng exam kaya agad na rin siyang humiwalay kila Jiang Bao. Ngunit habang naglalakad si Ye Chan ay may isang malaking ahas ang umaaligid sa kanya. Narinig naman ng ating bida ang kaluskus sa likuran niya. Dito ay naghahanda na ang malaking ahas upang umatake. Dahil naramdaman na ito ng ating bida ay agad na niyang hinugot ang espada niya at nang tumingin siya sa kanyang likuran ay nakita niya ang napakalaking ahas. Agad namang hinarap ni Ye Chan ang malaking ahas at agad siyang tumalo ng mataas upang atakihin ang malaking ahas. Ngunit napansin ito ng ahas kaya agad na rin itong umatake. Agad namang ginamit ni Ye Chan ang bago niyang sword talent at umatake na ito sa malaking ahas. At dahil na rin sa bagong talent ng ating bida ay nagawa niyang hatiin ang malaking ahas. Pagkatapos nun ay bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng malaking ahas. Agad namang kinuha ng ating bida ang mata ng malaking ahas upang maging patunay na napatay niya ang gantong klase ng halimaw at ang katumbas na puntos nito ay 1 puntos lamang. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Ye Chan dahil hindi niya inaasahan na napakahina ng malaking ahas. Dagdag pa niya na batay sa exam na ito ay kung mas maraming beast ang mapapatay niya ay mas maganda. Napaisip din siya kung ilang puntos kaya ang kailangan upang maging first place siya sa exam. Ang mga reward pala na makukuha ng mga pinakamagagaling na kalahok ay, una sa 10th place hanggang sa 4th place ay makakakuha ito ng low-rank beast blood, samantala ang 3rd place naman ay, 3 low-rank beast blood at makakatanggap din ito ng 50,000. Ang 2nd place naman ay isang medium rank na beast blood at 100,000 at ang 1st place naman ay makakakuha ng 3 medium rank beast blood at 100,000. Kaya naman alam ni Ye Chan na hindi magiging madali na makuha niya ang 1st place. Saad pa ni Ye Chan na mas mabuting pangwag ko munang isipin yan at mag-focus muna ako sa paghunting ng mga beast. Maya-maya pa'y may sumigaw at humihingi ng tulong sa kung saan, sakto naman at napadaan si Ye Chan sa malapit kaya narinig niya ang humingi ng tulong kaya agad siyang huminto sa pagtakbo at nang tumingin siya dito ay nakita niya ang isang tao ang napapaligiran ng mga asong lobo at sa likuran nito ay ang mga walang malay na kasamahan niya na pilit niyang pinuprotektahan. Agad namang nakilala ng ating bida kung sino ito, at dahil medyo malayo ito ay lumapit ang kameraman upang makita natin kung sino nga ba ang taong ito. At si Jiang Bao pala ito na takot dahil sa napakaraming asong lobo ang nakapalibot sa kanya. Dito ay nakita natin na puno na siya ng sugat at ang malaking palakol na hawak niya ay may pinsala na rin. Agad namang umatake ang isa sa mga asong lobo, nakita ito ni Jiang Bao at dahil sa takot ay binitawan nito ang hawak niyang malaking palakol at tumakbo siya palayo sa asong lobo. Nakita ito ni Ye Chan at nag-alala sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Agad naman niyang inihanda ang kanyang pamana at pinuntiryan niya ang asong lobo na papaatake kay Jiang Bao. Agad namang tinamaan ang asong lobo at agad din itong namatay. Nagulat naman ang si Jiang Bao at nagtataka kung sino ang nagligtas sa kanya. Agad namang tumalon pababa si Ye Chan mula sa gusaling pinanggalingan niya. Sabay sabi na pwede mo bang ibigay sa akin ang mga puntos na ito. Hindi naman makapaniwala si Jiang Bao na ang kaibigan pala niya ang nagligtas sa kanya. Alam ni Jiang Bao na maaring mapahamak si Ye Chan at agad siyang sumigaw, "Tumakbo ka na Ye Chan, hindi mo kaya ang mga yan." Ngunit napangiti lang ang ating bida at agad niyang ginamit ang kanyang speed talent at agad namang sumugod sa mga asong lobo. Huminto naman si Ye Chan sa gitna ng mga asong lobo at dahil dito ay agad na sumugod ang mga asong lobo sa kanya. Agad na tumalon ang mga asong lobo sa likuran ng ating bida ngunit agad ding binunot ni Ye Chan ang kanyang espada at ginamit niya ang kanyang sword talent at dahil dito ay nagkaputol-putol ang mga asong lobo. Namangha naman si Jiang Bao sa nakita niya, at hindi din siya makapaniwala sa lakas na pinamalas ng kaibigan niya. Pagkatapos mapatay ni Ye Chan ang lahat ng asong lobo ay agad din niya tinanggal ang mga pangil ng mga asong lobo. Tanong din niya kay Jiang Bao, okay lang ba na kunin ko ang mga pangil ng mga asong lobo? Sagot naman ni Jiang Bao, sige sayo na lahat ng yan. Pagkatapos makuha ni Ye Chan ang lahat ng pangil ng asong lobo ay tinanong niya ang kaibigan niya kung magpapatuloy pa ba siya sa exam kahit na malubha siyang napinsala ng mga asong lobo kanina. Agad naman pinahayag ni Jiang Bao na sumusuko na siya. Dagdag pa ni Jiang Bao na sobrang mapanganib ang exam at masaya na akong nakaligtas ako kahit papano at ang lahat ng mga kasamahan ko ay malubhang nasugatan at kailangan ko sila agad madala sa labas upang magamot. Pagkatapos ito marinig ni Ye Chan ay nagpasya na siyang umalis. Ngunit bago siya makalayo ay sumigaw si Jiang Bao, "Saglit lang Ye Chan, sa malalim na parte ng Wild Zone ay may isang fake beast kaya dapat ay mag-ingat ka."
Nagulat naman ang ating bida sa impormasyon na sinabi ng kaibigan niya. Dito ay ipinakita sa atin ang antas ng mga halimaw. Ang una ay ang Fierce Beast, ang pangalawa ay ang Fake Beast at ang panghuli ay ang Violent Beast. Saad pa ni Jiang Bao na, ayon sa narinig niya ay ang mga mag-aaral ng First Academy, ay pinalibutan ng malaking long-spotted snake at ang antas nito ay nasa Fake Beast na. Dagdag pa ni Jiang Bao na ang halimaw na ito ay katumbas ng 500 puntos. Napangiti naman ang ating bida sa narinig niya at kitang-kita natin sa mukha ni Ye Chan ang masama nitong balak. Dahil dito ay agad niyang nilapitan ng kaibigan niya at tinanong kung saang direksyon niya makikita ang beast na ito. Agad naman tinuro ni Jiang Bao ang timog silangang direksyon at dahil dito ay agad ding umalis si Ye Chan at ginamit niya agad ang speed talent niya upang makarating sa lokasyon ng halimaw ng mabilis. Habang tumatakbo ay nasabi ng ating bida na kapag napatay niya ang long-spotted snake ay mapapasa kanya ang 500 puntos at sigurado nang siya ang magiging first place. Nag-aalala namang sinabihan ni Jiang Bao na mag-ingat si Ye Chan. Sa sumunod na pangyayari ay nakita natin na sobrang bilis ng ating bida, napahinto naman si Ye Chan dahil sa nakita niya. Dito ay bumungad sa kanya ang nagkalat na bangkay ng mga kalahok at dahil na rin sa mga suot ng mga bangkay ay nalaman niya na taga First Academy ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay may malakas na pagsabog ang naganap, agad namang napagtanto ni Ye Chan na may nangyayaring labanan sa lugar na yun at dahil dito ay agad namang nagtungo ang ating bida sa pinangyarihan ng pagsabog. Dumating si Ye Chan sa lugar ng labanan at huminto siya sa taas ng isang gusali. Dito ay tahimik na pinapanood ng ating bida ang nagaganap na labanan. Agad naman nakita ni Ye Chan ang isang halimaw na nasa antas ng Fake Beast. Ang halimaw ay patuloy na nakikipaglaban sa mga mag-aaral ng First Academy. Nandito din si Mo Xiaobei at ang matandang kasama nito. Pasigaw namang inutos ni Mo Xiaobei na atakihin na nila ang halimaw at agad naman sinunod ito ng mga kasamahan niya, dagdag pa nito na ang 500 puntos ay mapapasakamay na niya. Agad namang inatake ng isa sa kasamahan ni Mo Xiaobei ang halimaw gamit ang espada nito ngunit hindi man lang nagawang magahusan ang halimaw dahil sa tibay ng balat nito. Ngunit dahil na din sa kanina pa nakikipaglaban ang halimaw ay nagsimula na itong manghina at bumagal. Napansin ito ng kasamang matanda ni Mo Xiaobei at agad niyang sinabihan ang kanyang batang master na oras na upang tapusin na ni Mo Xiaobei ang halimaw. Agad namang sumugod si Mo Xiaobei at tumalon siya ng mataas. Saad din niya na siya na ang bahala na tumapos sa halimaw at agad na rin niyang inihanda ang kanyang espada para sa gagawin niyang pag-atake. Napansin naman ng halimaw ang atake ni Mo Xiaobei ngunit dahil sa bilis ng atake ni Mo Xiaobei ay nagawa niyang itulok ang espada niya sa ulo ng halimaw at dahil dito ay napasigaw ang halimaw sa sakit. Agad namang natuwa si Mo Xiaobei sa nagawa niya ngunit hindi agad namatay ang halimaw kaya agad na ginamit ng halimaw ang mga matatalim na kuko nito at inatake si Mo Xiaobei at dahil dito ay tumalsik siya. Nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa lugar kung saan bumagsak si Mo Xiaobei at dahil dito ay nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Ngunit nang mawala na ang usok ay nakita natin si Mo Xiaobei na unti-unti nang nakabangon mula sa pinagbagsakan niya pagkatapos ay mayabang niyang sinabi na sa akin na ang 500 puntos. Pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan nang bumagsak ang halimaw at namatay. Nakita naman ito ni Ye Chan habang nasa itaas siya ng isang gusali. Nang hinayang naman ang ating bida dahil hindi siya ang nakapatay sa halimaw at ang nakakuha ng 500 puntos. Dagdag pa nito na mukhang huli na nang makarating ako dito. Sa kabilang banda ay sinuntok naman ni Mo Xiaobei ang isang malaking bato na nakaharang sa harapan niya at agad namang tumalsik ang malaking bato. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglapit si Mo Xiaobei sa halimaw na pinatay niya, agad namang nagbigay galang ang matandang kasama niya at dagdag pa ng matanda na congratulations batang master dahil ang 500 puntos ay pag-aari muna. Natuwa naman ang batang master at napasigaw ito na ang first place sa exam na ito ay siguradong mapupunta sa akin. Sa kabilang banda naman ay biglang iminulat ng halimaw ang kanyang mata at agad din itong tumayo at sumigaw ng malakas, kasabay nito ay ang paglabas ng malakas na enerhiya sa katawan ng halimaw. Pagkatapos ay agad na umatake ang halimaw gamit ang buntot niya at nagawang tamaan ang tatlong kasamahan ng mayabang na batang master. Dito ay napagtanto nila na hindi pa patay ang halimaw at mukhang nagkunwari lamang itong namatay upang ibaba nila ang kanilang depensa. Nakita naman ito ng batang master at nainis ito ng sobra, napagtanto din niya na ang halimaw ay gumamit ng bloodline burst. Dahil sa malubhaang pinsala ng halimaw ay ginamit nito ang kanyang buong lakas upang tumakas. Dito nalaman ng batang master na si Mo Xiaobei na ang halimaw ay hindi isang fake beast at ito ay nasa antas ng isang violent beast. Narinig ito ng mga kasamahan niya at napatanong sila, hahabulin pa ba natin ang halimaw na yan? Bago natin ipagpapatuloy ang ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Shout out na din sa aking bagong subscriber at sana ay mabuhay ka ng mahaba at masaya sa pagpapatuloy ng ating kwento
Agad namang lumingon ang mayabang na batang master at sumagot ito sa mga kasamahan niya na hahabulin nila ang halimaw dahil ito ay isang violent beast at ang puntos na makukuha niya sa pagpatay sa halimaw ay nasa 1,000 puntos. Nagulat naman ang mga kasamahan ng batang master sa narinig nila at dahil dito ay agad nilang hinabol ang halimaw. Dagdag pa nila na huwag nilang hahayaan na may mang-agaw sa halimaw na magbibigay sa kanilang batang master ng 1,000 puntos. Napaisip naman ng hambog na batang master na ang halimaw ay sobrang nanghihina na at madali na nila itong matatalo kaya dapat ay mapatay nila ito agad bago pa man na mapatay ito ng ibang kalahok. Samantala ay nagulat naman si Ye Chan sa nakita niya at saad pa niya na hindi niya inaasahan na ang halimaw na ito ay katumbas pala ng 1,000 puntos. Dahil dito ay napangiti ang ating bida at pinakawalan na rin ito agad ang speed talent niya at naghanda ng tumakbo na parang atleta. Dito ay ginamit na ng ating bida ang bow nitong bilis at dahil dito ay lumabas sa katawan niya ang kulay purple na kuryente. Pagkatapos ng paghahanda niya ay buong lakas siyang tumalon mula sa gusali at dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pananggalingan ng ating bida. At dahil sa ginamit na ng ating bida ang buo nitong bilis ay nakita natin na halos lumipad na siya at sa mga nadaanan niya ay nag-iiwan ito ng liwanag. May napansin naman ang ating bida sa baba kaya huminto muna ito upang tingnan ito. Dito ay nakita ng ating bida ang nagkalat na dugo ng halimaw at agad namang hinawakan ni Ye Chan ang dugo ng halimaw at dahil dito ay napagtanto niya na sariwa pa ito. Naisip din ni Ye Chan na mukhang nasa malapit lang ang halimaw kaya agad niyang sinundan ang mga patak ng dugo ng halimaw at pagkatapos ay nahanap na ni Ye Chan ang pinagtatagwan ng halimaw sa sirang pamilihan. Napangiti naman ang ating bida at saad pa nito na mukhang mapapasakan niya na ang 1,000 puntos. Pagkatapos ay pumasok si Ye Chan sa loob ng sirang pamilihan at dito ay agad niyang naamoy na sobrang lansa ng paligid. Kaya alam ng ating bida na nasa malapit lang ang halimaw. Pagkatapos ay buong tapang siyang nagpatuloy sa paglalakad at agad namang may nakita ang ating bida. Dito ay nakita niya ang anino ng halimaw na may iniinom na patak ng tubig mula sa isang matalim na bato. Nagtataka naman ang bida kung ano kaya ang bagay na iniinom ng halimaw. Saad pa nito na ang bagay na yan ay mukhang hindi normal. Pagkatapos ay binunot na ni Ye Chan ang espada niya at naghanda para umatake. Dagdag pa nito na papatayin ko muna ang halimaw upang makuha ko ang 1,000 puntos at pagkatapos noon ay aalamin ko kung ano yung bagay na iniinom ng halimaw. Pagkatapos noon ay agad na tumalon ang ating bida upang umatake. Ngunit naramdaman ng halimaw ang ating bida at agad rin itong umatake gamit ang kanyang matatalim na kuko. Nagulat naman si Ye Chan dahil sa bilis ng ginawang atake ng halimaw. Ngunit kahit na ganoon ay nagawa pa ring makaiwas ni Ye Chan pero dahil na rin sa lakas ng atake ng halimaw ay tumalsik pa rin ang ating bida, at ang bagay na umiikot-ikot ay ang espada ng ating bida. Nang nakahanap siya ng pagkakataon ay agad niyang kinuha ang pamana nito at agad siyang nagpakawala ng mga palaso at ang mga palaso ay mabilis na bumubulusok papunta sa halimaw, at agad namang tumama ang mga palaso sa mga mata ng halimaw at dahil dito ay napasigaw ito sa sakit. Sa kabilang banda naman ay nakalapag na si Ye Chan at dito ay nagpapaikot-ikot pa rin ang espada niya sa ere. Ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin itong mas alaw ng ating bida, pagkatapos ay agad siyang samugod upang samantalahin ang pagkawala ng paningin ng halimaw ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin umatake ng halimaw ngunit dahil na napinsala ang paningin nito ay madali na lang na iniwasan ni Ye Chan ang mga kuko nito. Agad ding sinaksak ng ating bida ang kamay ng halimaw at muling napaungol sa sakit ang halimaw. Dito ay nakita natin ang ating bida na buong lakas na hinahawakan ang kanyang espada at agad din siyang sumigaw. Dito ay nakita natin na pinadaos-dos ni Ye Chan ang espada niya sa kamay ng halimaw at dahil dito ay halos nahati ito sa dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali ay magawang mahati ng ating bida ang buong katawan ng halimaw. Pagkatapos ay bumagsak ang katawan ng halimaw at nagdulot ito ng makapal na usok ngunit nang mawala na ang usok ay nakita natin ang ating bida at ang nahating buntot ng halimaw. Napabuntong hininga naman si Ye Chan at saad pa nito na malakas nga talaga ang fierce beast na ito at kung hindi lamang napinsala ito ng pangkat ni Mu Xiaobi ay hindi ko ito magagawang matalo. Agad namang tumayo ang ating bida at pinuntahan ang batong ginagamit ng halimaw kanina at nagtatakang tanong niya kung ano kaya ang batong ito. Pagkatapos ay napagtanto naman ni Ye Chan na kung ang batong ito ay pinapahalagahan ng isang malakas na halimaw ay malamang na ito ay isang treasure. Kaya agad ding kumuha ng lalagyan ng ating bida at agad din niyang inilagay ito sa lapag at ang bawat patak ng kakaibang tubig ay saktong pumapasok sa lalagyan. Habang nangyayari ito ay agad din pumunta si Ye Chan sa bangkay ng halimaw at agad din niyang ginamit ang espada niya upang makuha ang mata ng halimaw at dahil ito ang magsisilbing patunay na siya ang nakapatay sa halimaw at ang mata nito ay katumbas ng 1,000 puntos. Pagkatapos niyang makuha ang mata ng halimaw ay agad din niyang tinusok ng espada niya ang malaking puso ng halimaw upang kunin ang dugo nito. Saad pa niya na ang dugo ng halimaw na galing mismo sa puso nito ay isang napakahalagang kayamanan. Pagkatapos kolektahin ni Ye Chan ang dugo ng halimaw ay agad din niyang binalikan ang lalagyan na iniwan niya kanina upang kolektahin ang patak ng mahiwagang tubig.
Nang tiningnan ni Ye Chan ang laman ng lalagyan ay natuwa ito dahil sa dami ng nakolekta niyang mahiwagang tubig na nagmula sa isang misteryosong bato. Pagkatapos ay lumingon ang ating bida sa batong ito at nagsaad siya na kahit hindi ko alam kung ano ang bagay na ito ay hindi ko hahayaang makakuha din ang mayabang na si Mo Xiaobi na yun. Kaya dahil dito ay agad na hinito ni Ye Chan ang kakaibang bato gamit ang espada niya. Agad namang naputol ang misteryosong bato at bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay agad din niyang inilagay ang lahat ng nakolekta niya sa kanyang bag at saad pa niya na ang mga puntos na nakuha niya ay maaring sapat na para maging first place siya sa exam na ito at dahil dito ay napangiti ang ating bida at dagdag pa niya na mukhang oras na para umalis ako dito. Nang makaalis na ang ating bida ay nakarating na rin sila Mo Xiaobi kung nasaan ang bangkay ng halimaw. Ngunit nang makita nila ito ay nagulat sila dahil wala na ang mga mata nito at ganun din ang dugo na mula sa puso ng halimaw ay wala na rin. Napasigaw naman sa galit ang matanda at sabi nito na ang natira na lamang ay ang bangkay ng halimaw at wala na silang mapapakinabangan dito. Agad din niyang tinanong ang batang master niya na si Mo Xiaobi kung ano na ang gagawin nila. Tugon naman ni Mo Xiaobi habang nanginginig ito sa galit, sino kaya ang walang hiyang gumawa nito? Pasigaw pa niyang sinabi na kung sino man ang kumuha sa 1,000 puntos ko ay sisiguraduhin kung ako mismo ang papatay sa taong yun. Kabilang banda naman sa taas ng isang gusali ay naroon ang ating bida. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakita niya na ang pangkat ni Mo Xiaobi ay lumabas na mula sa sirang market. Nagsaad naman ang matandang kasama ni Mo Xiaobi na ang tarantadong nagnakaw ng puntos ng kanilang batang master ay siguradong nagtatago na ngayon. Dagdag pa na tanong nito na kung ano na ang susunod na hakbang nila. Agad namang inutos ni Mo Xiaobi na hahanapin nila ang magnanakaw na ito. Dagdag pa niya na hindi niya maaring palampasin ang ginawang pagnanakaw ng puntos niya. Agad naman sumunod ang mga kasamahan niya ngunit narinig ito ng ating bida at napagpasyahan niya na magtago muna kaya agad niyang ginamit ang kanyang speed talent at agad siyang umalis papalayo kila Mo Xiaobi. Dito ay nagpatalon-talon ang ating bida sa mga sirang gusali ng mabilis at habang lumalayo ito sa pangkat ni Mo Xiaobi ay naisip niya na kahit magtago siya ngayon ay malalaman pa rin nila na siya ang nagnakaw ng 1,000 puntos na para sana kay Mo Xiaobi. Dahil pagkalipas ng 3 araw ay magaganap ang pagbibilang ng puntos at dahil dito ay malalaman ng lahat na ako ang nakapatay sa halimaw na yun. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Ye Chan na gagamitin niya ang mga natitirang araw upang magpalakas, kaya agad din humanap ng mapagtatagwang lugar ang ating bida. Nang nakahanap na siya ng magandang lugar para makapagtago ay agad niyang nilapag ang kanyang dalang bag, agad din niyang nilabas ang dugo ng halimaw. Napaisip din siya kung gaano kataas ang ilalakas niya pag ininom niya ang Fierce Beast Blood na ito. Pagkatapos noon ay agad din niyang ininom ang dugo ng halimaw ngunit nang nalasahan niya ito ay agad niyang itinigil ang pag-inom nito at dahil na rin sa sama ng lasa ng dugo ng halimaw ay lumabas ang mga luha ng ating bida. Ngunit dahil gusto ng ating bida na maging malakas upang maprotektahan niya ang kanyang kapatid ay agad niya ulit ininom ang dugo ng halimaw hanggang sa kahuli-hulihang patak ng dugo nito. Lumipat ang pangyayari sa kapatid ng ating bida na biglang napabahing, napaisip naman si Yeyo kung sino naman kaya ang nakamiss sa kanya, napatingin naman siya sa labas at naisip kung ayos lang ba ang kanyang kuya. Bumalik naman ang pangyayari sa ating bida na agad nagulat dahil sa bumilis ang cultivation speed niya ng halos 4 na beses. Dito ay napagtanto niya na dahil pala sa pag-inom ng dugo ng halimaw kaya mas mabilis mag-cultivate ang ibang mga kaklase niya. Pagkatapos nun ay nakita natin ang laman ng bag ni Ye Chan. Napaisip din ang ating bida habang nakatingin sa laman ng bag niya na may 2 araw at kalahati na lang siya para magpalakas kaya susulitin na niya ito. Pagkalipas ng 3 araw ay natapos na ang exam at ang mga kalahok ay pumunta sa mga guro upang mabilang ang kanilang puntos. Dito ay matyagang binibilang ng guro ang mga puntos ng mga kalahok pagkatapos ay may biglang nagbagsak ng bag sa mesa ng guro at si Leon Sing pala ito. Saad din ito na guro pakibilang po ang aking puntos. Dito ay nakita natin ang laman ng bag ni Leon Sing. Pagkatapos ay kinuha ito ng guro at binilang kung ilang puntos ang nakuha ni Leon Sing. Agad namang inanunsyo ng guro na si Leon Sing ay nakakuha ng 175 na puntos. Agad namang namangha ang ibang mga kalahok nang marinig nila ito. Ngunit agad ding dumating si Mo Xiaobi at mayabang na sinabi nito na 175 puntos lang ay nagyayabang ka na. Dagdag pa ni Mo Xiaobi na hindi ko inaasahan na ganito ka pala kahinali yung Sing at sa kakaunting puntos na meron ka ay nagawa mo pa rin akong hamunin. Nainis naman si Leon Sing sa mga sinabi ni Mo Xiaobi. Agad naman lumapit si Mo Xiaobi sa guro at ibinuhos nito ang laman ng bag niya sa harapan ng guro at nagulat naman ang guro sa dami ng laman ng bag ni Mo Xiaobi. Pagkatapos ay agad na binilang ng guro ang nakuhang puntos ni Mo Xiaobi at agad din niyang inanunsyo na ang puntos ni Mo Xiaobi ay 427 points. Agad namang namangha ang mga kalahok kay Mo Xiaobi dahil sa mataas na puntos niya. Agad ding sumigaw si Leon Sing at sinabihan si Mo Xiaobi na walang hiya ka malamang na inagaw mo ang puntos ng ibang mga kalahok. Mayabang naman na tugon ni Mo Xiaobi na inagaw ko ang mga puntos na ito gamit ang sarili kong lakas, may mali ba sa ginawa ko? At dahil sa sinabi ni Mo Xiaobi ay lalong nainis si Leon Sing. Agad namang lumapit ang 3 babae kay Mo Xiaobi,
Saad ng isa na congrats senior mukhang dahil sa 427 na puntos mo ay malamang ikaw na ang magiging first place. Tugon naman ni Mo Xiaobi na sa tingin ko ay hindi ako ang magiging first place dahil ang magiging first place ay malamang na may mahigit 1,000 puntos. Nagulat naman ang dalawang babae sa sinabi ni Mo Xiaobi at dagdag pa nila na mahigit 1,000 puntos napaka-imposible naman ata na mangyayari yun. Agad namang lumapit ang isang lalaking instructor at nagsaad na ang mga estudyante na buhay pa ay malamang na nakalabas na. Hinawi naman ng guro ang kanyang buhok at sumagot ito na tama at kapag hindi pa sila nakalabas hanggang ngayon ay malamang na sila ay namatay na sa loob. Tugon naman ng instructor na kung ganun ay ang first place sa exam na ito ay walang iba kundi si Mo Xiaobi. Maya-maya ay may isang tao ang naglalakad galing sa wild zone at napansin naman ito ng dalawang estudyante at napasigaw sila na may isa pang kalahok ang papalabas ng wild zone. Nagulat naman ang instructor nang narinig niya ito kaya agad din siyang lumingon upang makita kung sino ito. Dito ay nakita natin ang likuran ng misteryosong lalaki na naglalakad at ito pala ay ang ating bida na si Ye Chan. At kung nakarating ka na sa parte na ito ay maaari po bang paki-like at mag-subscribe ka na rin sa aking channel at salamat ng marami mga boss amo. Sa pagpapatuloy, nang makarating si Ye Chan sa guro na taga-bilang ng puntos ay agad rin niyang nilabas ang lahat ng nakolekta niyang parte ng katawan ng halimaw. Nagulat naman ang guro at nauutol pa niyang nasabi na ito ay mga mata ng violent beast. Sagot naman ng ating bida na tama ka po guro, at dagdag pa na tanong ni Ye Chan kung ilan ba ang nakuha niyang puntos. Pagkatapos naman makalkula ng guro ang puntos ng ating bida ay pasigaw niyang inanunsyo na si Ye Chan ay nakakuha ng 1,163 points at kasunod nito ay sinabi din ng guro na si Ye Chan rin ang first place sa exam na ito. Pagkatapos noon ay agad na binigay sa ating bida ang kanyang mga gantimpala tulad ng 3 medium rank na beast blood at 100,000 na pera. Napasigaw naman si Jiang Bao at ang iba pang mga kaklase nila nang marinig nila na si Ye Chan ang first place sa exam. Nagulat naman si Li Yunxing at nagtataka ito kung anong klaseng paraan ang ginamit ng ating bida upang makakuha ng ganito kataas na puntos. Sa kabilang banda naman ay napangiti si Mo Xiaobi at saad nito na sa wakas ay nagpakita na ang nagnakaw ng puntos niya at nagmula pala ito sa basurang 5th Academy. Agad naman niyang inutusan ang matandang kasama ni Mo Xiaobi upang imbestigahan ang background ng ating bida. Agad namang sumang-ayon ang matanda sa kanyang batang master. Pagkatapos nito ay nakita natin na nag-uusap ang 3 babae na taga 5th Academy sa tabi ni Jiang Bao, saad ng isa sa mga babae na hindi nila inaasahan na si Ye Chan ang magiging first place at paano kaya nagawa ng ating bida yon. Sumagot naman si Jiang Bao na malakas talaga ang kaibigan niya at sa katunayan ay niligtas pa siya ni Ye Chan sa mga asong lobo sa loob ng wild zone at dagdag pa ni Jiang Bao na ito din ang unang pagkakataon na ang champion ng exam ay estudyante ng 5th Academy. Sumagot naman ang instructor nila at saad nito na isang tanga si Ye Chan. Agad namang pinagtanggol ni Jiang Bao ang kaibigan niya at saad nito sa instructor na si Ye Chan ay nanguna sa exam at nagdala ito ng karangalan sa 5th Academy ngunit bakit hindi masaya ang instructor nila. Tugon naman ng instructor na si Ye Chan ay na-offend ang Mu family at ginalit niya ang mga ito at dahil dito ay baka hindi na mabubuhay ng matagal ang kaibigan mo. Napatahimik naman si Jiang Bao at nag-alala ito sa maaring mangyari sa kanyang kaibigan. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin ang top 3 sa exam at nakasaad dito na ang third place ay si Li Yunxing na may 195 points at estudyant siya ng 2nd Academy at siya ay nakatanggap ng 3 mababang antas na beast blood at 50,000 pera. Ang second place naman ay si Mo Xiaobi na estudyant ng 1st Academy. Siya ay may 427 points at nakatanggap siya ng 1 medium rank na beast blood at 100,000 na pera at ang first place ay ang ating bida na si Ye Chan na may 1,163 points at estudyant siya ng 5th Academy. Siya ay nakatanggap ng 3 medium rank na beast blood at 100,000 na pera. Sa kabilang banda naman ay nagsalita ang cameraman natin, saad nito na ngumiti kayo at tumingin sa camera at agad namang ngumiti ang ating bida at ganoon na din si Mo Xiaobi at Li Yunxing, at ang cameraman natin ay isa palang babae. Sa likuran ng ating camera woman ay maraming tao ang nagsisigawan upang batiin ang top 3 ng exam na ito sa nagawa nilang tagumpay at dito na rin nagtatapos ang exam. Dumako naman tayo sa ating top 3, dito ay nagsaad si Mo Xiaobi na ang lakas daw ng loob ng ating bida na agawin ang first place sa kanya. Tugon naman ni Ye Chan na ginawa ko lang naman ang kaparehong ginawa mo sa ibang mga kalahok na pang-aagaw ng puntos. Nakisali naman si Li Yunxing at nagsabi na batang Master Mo Xiaobi mukhang nakalimutan mo ata ang sinabi mo sa akin kanina. Lumingon naman si Mo Xiaobi at nagtatakang tanong kung ano ba ang nasabi ko sa'yo kanina. Tugon naman ni Li Yunxing na inagaw ni Ye Chan ang puntos niya gamit ang sarili nitong lakas at kakayahan at may problema ka ba doon? Napatawa naman si Mo Xiaobi dahil naalala niya ito ang mga salitang sinabi niya kay Li Yunxing kanina. Lumingon naman ulit si Mo Xiaobi sa ating bida at mayabang na tanong nito, na sa tingin mo sino ang mas malakas sa ating dalawa, ikaw ba o ako?
Agad namang lumapit si Ye Chan at buong tapang na nakipagtitigan kay Mu Xiaobei habang nagpapalabas ang mga ito ng kanilang enerhiya. Saad ni Ye Chan na malalaman lang natin kapag naglaban tayo. Dagdag pa nito na kung gusto ni Mu Xiaobei na maglaban sila ay hindi daw siya aatrasan ng ating bida. Nagulat naman si Mu Xiaobei sa sinabi ng ating bida at nagtatakang tanong nito na saan kaya kumukuha ng lakas ng loob si Ye Chan. Naisip naman ng ating bida na ang maging target ng ganitong klaseng tao ay hindi na niya magagawang iwasan pa. At ang magagawa na lamang niya ay magpalakas pa ng magpalakas. Pagkatapos ng maiinit na usapan ay napunta na tayo sa bahay na tinitirahan ng ating bida. Dito ay pumasok na ang ating bida sa kanilang tahanan at sinabi nito sa kapatid niya na nakauwi na siya. Narinig naman ito ni Yeyu at agad na tumakbo papunta sa kuya niya. Agad ding niyakap ni Yeyu ang kuya niya ng mahigpit. Tanong naman ni Yeyu kung bakit natagalan ng kuya niya na makauwi at kung ano ang mga ginawa niya bago siya makauwi. Agad namang nagpaikot-ikot si Yeyu sa kuya niya habang tinatanong kung may pinsala ba ang kuya niya. Sagot naman ni Ye Chan na ayos lang siya. Nagsaad naman si Ye Chan na may dala siyang mga regalo para sa kapatid niya at napangiti naman si Yeyu nang marinig niya ito. Dito ay nilabas ni Ye Chan ang reward na nakuha niya sa exam at ganun din ang misteryosong bato. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Yeyu ay ang bundle ng pera na agad niyang pinulot at sinabi rin niya na sa wakas ay may pera na ang kuya niya para magpakasal sa kung sino dyan, sana all na lang. Tugon naman ni Ye Chan, tigilan mo nga ang pagsasabi mo ng mga walang kabuluhang bagay, at itago mo ang pera na yan dahil gagamitin mo yan sa tuition fees mo at sa pambili ng mga kailangan natin. Tanong naman ni Yeyu na kung ganun ay makakakain na ako ng karne araw-araw. Pagkatapos noon ay kinuha ni Yeyu ang isang lalagyan na may laman ng tubig na mula sa misteryosong bato. At dahil hindi alam ng ating bida kung ano ang batong ito ay bumili siya ng isang libro na naglalaman ng impormasyon ng iba't ibang kayamanan. Agad namang binuksan ni Ye Chan ang libro upang hanapin kung nandito ba ang mahiwagang bato. At dito ay nagulat ang ating bida dahil ang misteryosong bato pala ay isang geocentric fluid. At ayon sa impormasyon na nasa libro, ay ang kayamanang ito ay nabuo sa pamamagitan ng pag-absorb nito ng enerhiya sa loob ng 100 taon at ang tumutulong likido mula dito ay kayang magpataas ng cultivation talent ng iinom nito ngunit ito ay magiging mabisa lamang sa mga may antas ng med rank at low rank. Napagkanto rin ng ating bida na ang halimaw na scaled dotted snake ay ginamit ang likidong ito upang maabot nito ang antas ng violent beast at hindi inaasahan ni Ye Chan na may ganitong epekto pala ang geocentric fluid na nakuha niya. Nagsaad naman ang kapatid ng ating bida na kung ang bagay na ito ay makakapagpataas ng antas ng cultivation talent ay siguradong makakatulong ito sa iyo kuya. Tugon naman ni Kuya Ye Chan na hindi na niya kailangan pa ang bagay na yan. Dagdag pa ni Ye Chan na gusto niyang lumakas si Yeyu kaya siya ang iinom ng kayamanan na yan. Nabigla naman si Yeyu sa sinabi ng kuya niya. Saad rin ni Yeyu, pero kuya hindi ko pa nagigising ng talent ko at baka masayang lang ito kung ako ang iinom. Pagkatapos noon ay tiningnan ng ating bida ang status window ng kapatid niya. Dito ay nakita natin na ang cultivation talent ni Yeyu ay nasa inferior at ang phrase talent niya ay nasa antas ng novice tier ngunit ito ay hindi pa nagigising. Dito ay pinakita rin sa atin ang bawat antas ng cultivation at ang pinakamababa ay ang antas ng weak tier. Kasunod ang inferior tier, na sinusundan naman ng novice tier, medium tier, intermediate at ang advanced tier at iba pang antas ngunit hindi pa ito pinakita sa atin. Dito ay naisip ng ating bida na ang talent ng kapatid niya ay nasa antas lamang ng inferior at kapag ininom niya ang geocentric fluid ay tataas ito ngunit hindi niya alam kung hanggang saan ang itataas ng cultivation talent ng kapatid niya. Saad naman ni Yeyu na, kuya ibinta na lang kaya natin ang bagay na ito at dahil sa maganda ang epekto nito ay siguradong malaki ang halaga nito. Tumayo naman si Ye Chan at saad nito na ayon sa librong ito na ang lugar kung saan nabuo ang geocentric fluid ay may Earth Spiritual Energy Stone ngunit sinira ko na ito. Kaya pagdating sa mga buyers ng Earth Spiritual Energy Stone ay siguradong hindi sila maniniwala sa akin, kaya sa bandang huli ay maaari itong makaakit ng panganib. Nadismaya naman si Yeyu dahil sinira ng kuya niya ang Earth Spiritual Energy Stone, saad pa ni Ye Chan na, kaya pag hindi mo ito inumin ay masasayang lamang ito. Kinuha naman ni Ye Chan ang lalagyan na may laman ng geocentric fluid sa kapatid niya. At pagkatapos ay piniga ni Kuya Ye Chan ang bunganga ng kapatid niya upang ipainom ang geocentric fluid sa kanya. Dito ay nagpupumigla si Yeyu upang hindi magawang mapainom ng kapatid niya ang likido ngunit sa bandang huli ay wala siyang nagawa kundi inumin ang likido. Pagkatapos mainom ni Yeyu ang likido ay tinanong naman ni Ye Chan kung ano ang lasa nito. Dito ay napaubo pa si Yeyu ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay naramdaman ni Yeyu ang sensasyon na medyo mainit at magaan. Nagtaka naman si Ye Chan kung ano ang nangyayari. At dahil dito ay agad din tiningnan ng ating bida ang status window ng kapatid niya at nakita natin na wala pa ring pagbabago dahil nasa antas pa rin ng inferior ang cultivation talent ng kapatid niya. Sa kabilang banda naman ay biglang nakaramdam ng antok si Yeyu kaya agad niyang sinabi sa kuya niya na inaantok siya at matutulog muna siya at magluluto na lamang siya paggising niya. Saad naman ni Ye Chan na ang weird nang nangyayari ngunit sa bandang huli ay napagpasyahan niya na mag-antay dahil maaaring hindi pa umiepekto ang geocentric fluid.
Pagkalipas ng isang oras ay natutulog pa rin si Yeyu habang nagmi-meditate naman si Ye-chan sa tabi ng kapatid niya. Bigla namang nakaramdam ng malakas na enerhiya si Ye-chan at agad namang lumingon upang tingnan ang kapatid niya. Dito ay nakita natin na may mga kulay green na bola ng enerhiya na lumulutang sa paligid ni Yeyu. Nakita rin ito ni Sanji at agad namang tumulo ang dugo sa ilong niya. Mukhang ibang bagay ang nakita ni Sanji. Balik sa kwento. Dahil sa naramdaman ni Ye-chan ay agad din niya tiningnan ang status window ng kapatid niya at dito ay nakita natin na ang cultivation talent ni Yeyu ay nasa antas na ng medium rank at ang phrase talent niya ay nasa antas ng novice rank at ito ay hindi pa nagigising. Nang makita ito ni Ye-chan ay nagulat siya dahil tumaas ng 2 antas ang cultivation talent ng kapatid niya. Pagkatapos noon ay pinulot ni Ye-chan ang isa sa mga dugo ng halimaw na nasa medium rank. Tumingin naman si Ye-chan sa kapatid niya habang iniisip niya na ang cultivation ng kapatid niya ay nasa medium rank na at may rare na freeze talent pa ito at dahil dito ay magiging malakas na martial artist si Yeyu sa hinaharap. Tumingin naman si Ye-chan sa hawak niyang beast blood at saad rin niya na mag-antay ka lang Mu Xiaobei at kahit kailan ay hindi ako magpapatalo sa'yo. Pagkatapos noon ay agad namang ininom ng ating bida ang medium rank na dugo ng halimaw at dahil sobrang sama ng lasa nito ay agad rin siyang kumuha ng mga butil ng mani sa tabi niya upang kainin para mawala agad sa panlasa niya ang masamang lasa ng dugo ng halimaw. Agad ring umepekto ang dugo ng halimaw sa katawan ni Ye-chan at agad rin na lumabas ang kulay purple na enerhiya sa paligid niya. Dito ay naramdaman ni Ye-chan na bumilis ng 8 beses ang cultivation speed niya. Dagdag pa niya na kung sapat lamang ang dugo ng halimaw na meron siya ay magagawa niyang umangat hanggang sa antas ng martial artist. Saad pa niya na nakakapanghinayang lang dahil 2 bote na lang ang meron siya. Pagkalipas ng 10 araw pumunta naman ang ating bida sa kagubatan ng 5th Academy. Dito ay nagmi-meditate si Ye-chan. Sa kabilang banda naman ay nagmamadaling tumatakbo si Jiang Bao na papunta sa ating bida. Agad din niyang tinawag si Ye-chan at tinanong ito kung ano ang gagawin nila. Nagtataka naman si Ye-chan kung ano ang gustong sabihin ng kaibigan niya. Hinihingal naman na binanggit ni Jiang Bao ang pangalan ni Mu Xiaobei at agad namang tinanong ni Ye-chan kung pumunta ba dito sa 5th Academy ang mayabang na yon. Saad naman ni Jiang Bao na hindi at narinig ko na balak ni Mu Xiaobei na abutin ang antas ng martial artist at ngayon ay nasa isolation room na ito ng Mu family. Dagdag pa ni Jiang Bao na, malamang na plano niyang unahan ka na abutin ang antas ng martial artist at pagkatapos ay gaganti na siya sayo. Pagkatapos ay umupo naman si Ye-chan habang sinasabi na, akala niya na pumunta na agad rito si Mu Xiaobei upang hamunin siya. Sumigaw naman si Jiang Bao dahil binaliwala lamang ni Ye-chan ang mga sinabi niya at dagdag pa nito na seryoso ang bagay na ito. Napaisip naman si Ye-chan na base sa talento ni Mu Xiaobei at sa antas ng cultivation niya na nasa antas ng medium rank ay magagawa nitong umangat sa antas ng martial artist sa loob ng 1 buwan. Saad naman ni Jiang Bao na kung nagawa nga ni Mu Xiaobei na maging isang martial artist ay magiging madali na lamang kay Mu Xiaobei na durugan si Ye-chan. Tugon naman ni Ye-chan na parehas sila ni Mu Xiaobei na nagko-cultivate at dagdag pa nito na hindi siya takot kay Mu Xiaobei. Pinaalala naman ni Jiang Bao na mula sa isang noble family si Mu Xiaobei at marami itong resources, samantalang si Ye-chan ay may 3 bote lamang ng dugo ng halimaw na nasa antas ng medium rank at nagawa na niyang gamitin lahat ng dugo ng halimaw na meron siya. Sumang-ayon naman si Ye-chan dahil nagawa na niyang ubusin ang mga dugo ng halimaw na meron siya. Napaluhod naman si Jiang Bao dahil wala na itong maisip na paraan upang tulungan ang kaibigan niya. Naisip naman ni Ye-chan na mayroon na lamang siyang dugo ng halimaw na spotted snake na nasa antas ng violent rank at ang dugo nito na nagmula mismo sa puso ng spotted snake. Dagdag pa niya na sa pamamagitan nito ay magagawa niyang makaabot sa antas ng martial apprentice. Ngunit kahit na maliit na lamang ang pagitan nito sa antas ng martial artist ay hindi ko paring magagawang maka-advance sa antas ng martial artist. Ngunit dahil na rin sa aking speed talent at sword talent ay may kakayahan pa rin akong makipagsabayan sa mga taong nasa antas ng martial artist. Napunta naman ang kwento sa Mo family at dito ay nagawa na ring nakalabas ni Mu Xiaobei mula sa kanyang pagsasanay at dito ay matagumpay na niyang naabot ang antas ng martial artist. Agad namang nagbigay galang ang matandang tagasilbi ni Mu Xiaobei, saad pa nito na congratulations batang master dahil matagumpay mong naabot ang antas ng martial artist. Dito ay nakita rin natin si Mu Xiaobei na dinadamitan ng kanyang mga tagasilbi at mapapasana all ka na lang talaga. Pagkatapos noon ay pumasok ang ama ni Mu Xiaobei sa loob ng silid kasama ang isang lalaki. Agad rin namang napagtanto ng ama nito na umangat na ang anak niya sa antas ng martial artist at inaasahan na raw niya ito sa kanyang anak. Pagkatapos noon ay pinakilala sa atin ang ama ni Mu Xiaobei. Ito ay si Mo, isa sa Linhai-based novel at nasa antas siya ng elite martial artist at ang cultivation talent niya ay nasa antas ng medium rank. Agad namang pinuri ni Mo ang kanyang anak sa nagawa nitong pag-angat sa antas ng martial artist. Tugon naman ni Mu Xiaobei na, huwag kang mag-alala ama, hindi ko ipapahiya ang ating pamilya.
Sagot naman ni Moen na, dapat lang at sabi rin ng ating ancestor na siya na mismo ang magbibigay ng gantimpala na para sa'yo. Agad namang lumuhad si Mu Xiaobei at nagpasalamat sa pagtulong at gabay ng kanilang ancestor at ng kanyang ama. Natuwa naman ang ama nito at agad na rin niyang pinatayo ang anak niya. Inutusan naman ni Moen ang kanyang bantay upang tingnan kung nakahanda na ang pagkain sa kanilang kusina na agad namang sinunod ng bantay. Ngunit agad ding pinigilan nito ni Moen dahil mas maganda kung siya na mismo ang pupunta. Agad rin niyang pinaalalahanan ang anak niya na kumain na rin siya mamaya dahil ipinahanda niya ang paborito nitong pagkain. Nagpasalamat naman si Mu Xiaobei sa kanyang ama. Pagkatapos ay agad ding nagtungo ang ama nito sa kusina upang tingnan kung nakahanda na ba ang pagkain. Pagkaalis ng ama ni Mu Xiaobei ay agad din niyang tinanong ang matandang kasama niya kung kamusta na ang pag-iimbestiga nito sa background ni Ye Chan. Sagot naman ng matanda na nagawa ko nang alamin ang lahat ng impormasyong tungkol sa Ye Chan na yun. Agad ding sinabi ng matanda na si Ye Chan ay wala ng mga magulang at wala ring pumuprotekta dito na malakas na tao at maaari natin siyang apihin o patayin kahit kailan natin gusto. Tugon naman ni Mu Xiaobei habang naglalakad, kung ganun ay isa pala siyang basurang walang background. Akala ko pa na may malakas siyang background dahil sa kumpiyansa nito na harapin ako. Kung ganun ay humanap ka ng isang tao upang patayin si Ye Chan. Tugon naman ng matanda na, Batang Master, hindi parang wild zone ang Lin High Base at hindi tayo maaring basta-basta na pumatay ng mga tao dahil maari itong magdulot ng problema sa Mu family. Tugon naman ni Mu Xiaobei habang nilalagyan ng tagasilbi nito ng dugo ng halimaw ang hawak niyang baso na, sino naman ang nagsabi sa iyo na gamitin ang pangalan ng Mu family para pumatay ng tao? Dagdag pa nito na humanap ka ng isang shadow assassin dahil ang mga ito ay magagaling at malilinis magtrabaho. Tugon naman ng matanda na, ngunit Batang Master, ang paggamit sa mga shadow assassin ay nangangailangan ng 1,000,000 at masyado itong mahal para sa isang mahirap na bata lamang at ang tinutukoy nito ay si Ye Chan. Tugon naman ni Mu Xiaobei na, alam mo ba kung paano nanatiling matatag ang mga ibang pamilya sa loob ng Lin High Base? Dahil ang mga ito ay pinapatay kaagad ang lilito na henyo mula sa mahihirap na tao. Pagkatapos nun ay dinulog ni Mu Xiaobei ang hawak nitong baso gamit ang kamay. Dito ay napagtanto ng matanda na, kaya pala ang fifth skull ay hindi nakakapagpaunlad ng isang henyo. Nakangiti namang sinabi ni Mu Xiaobei na, ang mahihina ay namamatay at ang malalakas lamang ang nananatiling buhay. Napunta naman ang mga pangyayari sa kagubatan ng Fifth Academy. Dito ay nagsasanay ang ating bida gamit ang kanyang sword talent at speed talent. Dito ay nakita natin na tumatakbo ng mabilis si Ye Chan gamit ang speed talent niya at nagpalundag-lundag rin ito sa mga puno hanggang sa makalapit sa isang malaking bato. Agad rin niyang inatake ang malaking bato gamit ang kanyang espada at agad namang nahati sa maliliit na parte ang malaking bato. Pagkatapos noon ay huminga ng malalim si Ye Chan at tumingin ito sa kalangitan at nakita niya na malapit ng umulan at oras na rin para umuwi siya. Habang bumubuhos ang malakas na ulan ay naglalakad naman si Ye Chan upang umuwi at nang makarating siya sa madilim at masikip na parte na lugar ay may napansin siya kaya agad rin siyang huminto. Dito ay nakita natin ang isang status window sa taas ng poste ng kuryente at nang makita ito ng ating bida ay nagtataka ito kung ano ang bagay na yun sa taas ng poste ng kuryente. Dito ay nakalagay sa status window na ang taong ito ay si Li Kun na may inferior cultivation talent at may dark shadow talent na nasa antas ng novice rank. Nagsimula namang mawala ang status window dahil sumugod na ito sa ating bida at ito ay parang anino kung gumalaw. Nagulat naman ang ating bida sa mga nangyayari ngunit si Li Kun ay agad na inatake si Ye Chan gamit ang hawak nitong dagger na nagawa namang harangin ng ating bida gamit ang espada nito. Pagkatapos nun ay agad na lumundag si Ye Chan upang gumawa ng distansya sa kalaban nito. Agad ring tinanong ng ating bida kung sino ang assassin. Dito ay nakita natin ang assassin at sumagot ito na ako ang taong papatay sa'yo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay maaari bang mag-subscribe ka sa channel ko at i-like na rin ang video na ito. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Pagkatapos noon ay agad ding nagpalabas ng kulay asul na enerhiya ang ating bida at si Li Kun naman ay nagpalabas na rin ito ng kulay green na enerhiya na pumapalibot sa buong katawan niya. Naisip naman ni Ye Chan na hindi kaya na ang assassin na ito ay binayaran ni Mu Xiaobei upang patayin siya. Agad namang naglaho si Li Kun at bigla na lang itong lumitaw sa likuran ng ating bida na para bang isang anino. Agad din niyang inihanda ang kanyang dagger upang atakihin si Ye Chan ngunit naramdaman nito ni Ye Chan kaya agad siyang lumingon at agad na hinarang ang atake ni Li Kun. Nagulat naman si Ye Chan nang muling naglaho si Li Kun sa harapan niya. Dito ay napagtanto ng ating bida na mukhang ang dark shadow talent ni Li Kun ay isang kakayahan na kayang itago ang gumagamit nito na para bang isang anino. Bigla namang lumitaw ulit si Li Kun sa likuran ng ating bida at agad din itong naramdaman ni Ye Chan kaya agad din na lumingon si Ye Chan at nakita niya na malapit na siyang matamaan ng dagger ni Li Kun.
Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya ay agad niyang ginamit ang speed talent niya at ang tinamaan ng atake ni Lee Kon ay ang lupa lamang dahil si Ye Chan ay nagawang tumalon ng mabilis upang iwasan ang atake ni Lee Kon. Nabahala naman si Lee Kun, naiisip niya na isang mahinang martial art apprentice lamang si Ye Chan ngunit sobrang bilis nito. Saad naman ni Ye Chan na siya naman ang aatake at agad na rin itong tumalon mula sa taas ng bahay at mabilis itong pasugod kay Lee Kun. Nang makalapit na si Ye Chan ay agad niyang inatake si Lee Kun ngunit naglaho ito bago pa man tumama ang atake ni Ye Chan at ang malakas na atake ni Ye Chan ay lumikha naman ng pagsabog ng tumama ito sa pader ng isang bahay, at nang mawala ang mga usok sa paligid ay nakita ni Ye Chan na hindi niya tinamaan si Lee Kun at naglaho na naman ito. Saad naman sa isip ng ating bida na, isang banta ang kakayahan na yan sa ibang tao ngunit pagdating sa kanya ay baliwala lang ito dahil maaaring naglalaho nga si Lee Kun pero nakikita pa rin ni Ye Chan ang status window nito. Kaya nang nakita niya ang status window ni Lee Kun ay agad niyang hiniwa ang lokasyon na yun at dahil hindi inaasahan ni Lee Kun na mahahanap ng ating bida ang lokasyon niya ay hindi na niyang nagawang iwasan pa ang espada ni Ye Chan. Agad namang lumabas ang dugo mula sa bibig ng assassin na si Lee Kun at agad na rin itong bumagsak sa lupa. Pinilit namang tumayo ni Lee Kun habang hawak ang sugat nito sa bandang dibdib at saad pa niya na napaka-imposible na makita siya ni Ye Chan dahil kahit ang mga elite martial artist ay hindi siya magawang makita. Dagdag pa na tanong nito na kung sa paanong paraan siya nakita ng ating bida. Tanong naman ni Ye Chan na gusto mong malaman. Kung ganon ay sabihin mo muna sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo. Bahagya naman natawa si Lee Kun at agad na pinulot ang dagger niya na nabitawan niya kanina at saad pa nito na kung tuluyan muna akong matalo ay sasabihin ko sa'yo kung sino ang nag-utos sa akin. Pagkatapos noon ay agad rin na umatake si Lee Kun gamit ang pinakamalakas na pamamaraan niya na tinawag niyang Shadow Sword, ngunit dahil malubhang napinsala na ito ng ating bida ay madali na lamang naiwasan ito ni Ye Chan gamit ang speed talent niya at nang nakalapag na si Ye Chan mula sa pagtalon niya ay agad na rin siyang sumugod at dahil sa bilis ng ating bida ay nagawa niyang saksakin si Lee Kun sa likuran nito gamit ang espada niya. Nanlilisik naman ang mata ni Ye Chan na nagtatanong kung sino ang nag-utos sa kanya. Sagot naman ni Lee Kun na ikaw ang pinakamalakas na martial apprentice na nakalaban ko, dagdag pa niya sasabihin na niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Bumagsak naman si Lee Kun sa lupa at dahil hindi na niya kayang tumayo dahil sa mga pinsala na natamo niya, ngunit agad na rin niya sinabi na si Mo Xiaobei ang nag-utos na patayin siya at pagkatapos noon ay nawalan na rin ng buhay ang assassin na si Lee Kun. Napuno naman ng galit si Ye Chan nang malaman niya na si Mo Xiaobei ang nag-utos sa assassin na patayin siya. Pagkatapos noon ay kinuha ng ating bida ang mga kagamitan at sandata na meron si Lee Kun at pagkatapos ay hinawakan niya ang walang buhay na katawan nito at agad na rin niyang ginamit ang kakayahan niyang kopyahin ang talent ng iba. At dahil dito ay matagumpay niyang nakopya ang Dark Shadow talent ng assassin na si Lee Kun. Pagkatapos noon ay agad na rin ni Ye Chan ginamit ang talent fusion niya upang magamit na niya ang Dark Shadow talent na nakuha niya. Dito ay matagumpay na nakuha ni Ye Chan ang Dark Shadow talent nang hindi nahihirapan, at dito ay pinakita sa atin ang bagong status window ng ating bida, na si Ye Chan ay may cultivation talent na nasa antas ng medium rank, may speed talent na nasa novice rank, sword talent na nasa antas ng medium rank at ang bagong talent niya na ang Dark Shadow talent na nasa antas ng novice rank. Natuwa naman si Ye Chan dahil matagumpay niyang nakopya ang Dark Shadow talent ng assassin. Dito ay nakita natin ang kaparehong kulay berdeng enerhiya na meron si Lee Kun noong naglalaban sila ni Ye Chan. Sa isang kabundukan naman habang bumubuhos ang malakas na ulan at nagwawala ang malalakas na kidlat ay nandun ang ating bida upang ilibing ang walang buhay na katawan ni Lee Kun. Pagkatapos noon ay may nahulog na dahon sa harapan ni Ye Chan at dahil dito ay naisip niya na, hindi dapat na siya matulad sa isang dahon na nahulog sa harapan niya kaya dapat ay maging mas malakas pa siya upang hindi siya matulad sa dahon at kay Lee Kun. Agad namang tumayo si Ye Chan at sa harapan niya ay ang tumpok ng lupa na pinaglibingan niya sa assassin na si Lee Kun. Pagkalipas ng ilang sandali ay napunta naman ang kwento sa tahanan ng ating bida. Dito ay nakita natin si Ye Chan na naliligo at nakita rin natin ang magandang pangangatawan nito. Pagkatapos noon ay agad na ring nagbihis si Ye Chan at umupo ito sa kanilang sopa at sa harapan ni Ye Chan ay ang mga kagamitan na nakuha niya sa assassin na si Lee Kun. Kinuha naman ni Ye Chan ang dagger at tiningnan ito, nakita naman ni Ye Chan na maganda ang mga sandatang ito at ang mga dagger na ito ay nasa maayos pang kalagayan kaya siguradong magagamit niya ang dalawang dagger na ito. Pinulot naman ni Ye Chan ang mga credit card at dito ay sinabi niya na ang gold card ay naglalaman ng 1,000,000 pera. Ang silver card naman ay may laman na 100,000 pera at dahil may 3 gold card at 5 silver card ay may 3.5 million na pera na siya. Natawa naman ang ating bida dahil ang ibang pera na nakuha niya ay ang pera na binayad ni Mo Xiaobei sa assassin na si Lee Kun upang patayin siya at ngayon ay siya na ang gagastos nito.
Nagtataka naman si Ye Chan kung ano naman kaya ang librong ito na ang pamagat ay Shadow Sword, agad namang binasa ito ni Ye Chan at dito ay nalaman niya na isa pala itong pamamaraan sa espada na nasa antas ng Green Copper rank at naalala rin ng ating bida na ito ang huling atake na ginamit ni Lee Kun bago niya ito matalo. Pagkatapos ay pinakita sa atin ang mga ranggo ng mga pamamaraan sa espada at ang una ay ang Sword Skill rank, kasunod nito ay ang Black Steel rank, na sinundan naman ng Green Copper rank, Silver rank at ang Gold rank. Pinuri naman ni Ye Chan ang sword skill at saad pa niya na ang sword skill na ito ay magagamit niya upang ilabas ang buong lakas ng sword talent niya at dagdag pa niya na ito ang pinakakailangan niya ngayon. At dito na nagtatapos ang part 5 ng ating kwento at sana ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Pagkatapos ay naisipan ng ating bida na pag-aralan na ang Sword Shadow kaya agad na rin siyang pumasok sa silid niya upang doon mag-cultivate. Pagkalipas ng ilang sandali ay may napansin siya. Agad siyang tumayo at nabahala dahil ang kapatid niya ay hindi pa rin nakakauwi hanggang ngayon. Agad namang tumakbo palabas ng bahay nila si Ye Chan at naisip niya na kung si Mu Xiaobei ay nagpadala ng asasin para patayin siya. Ibig sabihin ay alam niya lahat ng impormasyon ng ating bida. Dagdag pa nito na maaring pati ang kapatid niya ay nasa panganib. Kaya binuksan agad niya ang bintana at agad na ginamit ang speed talent niya at agad na ring tumalon. At habang tumatakbo ng mabilis ay nanalangin siya na sana ay ligtas lang ang kapatid niyang si Yeyu. At agad namang nakarating ang ating bida sa paaralan na pinapasukan ng kapatid niya. Dito ay lumapag siya na parang isang superhero at agad ding tumakbo at nagpalingon-lingon upang hanapin si Yeyu. Lumipas ang 30 minuto ay hindi pa rin nahahanap ni Ye Chan ang kapatid niya kaya nag-alala na ito kung nasan na kaya si Yeyu. Habang nakatayo ang ating bida ay naisip niya na ang lugar na ito ay isang normal na paaralan lamang kaya imposibleng may mga taong may talento ang basta-basta napapatay sa lugar na ito. Ngunit kung si Mu Xiaobei yun ay maaring gawin niya ito. Bigla namang may nanutok sa kanya ng isang payong at sinabihan siya na huwag gumalaw. Ngunit agad na ginamit ng ating bida ang speed talent niya at agad din siyang pumunta sa likuran ng taong ito. Agad namang sinabihan ni Ye Chan ang taong ito na ikaw dapat ang huwag gumalaw. Agad namang tinanggal ni Yeyu ang hood niya at agad na kumaway sa kuya niya. At dito ay nagulat ang ating bida dahil kapatid pala niya ang taong nanutok sa kanya ng payong. Tinanong naman ni Ye Chan kung bakit ngayon lang lumabas si Yeyu. At sagot naman ni Yeyu na sa araw na ito ay siya ang nakatalagang maglinis ng kanilang silid. Naalala ko na ganito rin kami noon sa elementary, kayo rin ba mga boss amo? Sa pagpapatuloy, binuksan naman ni Yeyu ang dala niyang payong at tinanong rin niya ang kuya niya kung bakit hindi siya nagdala ng payong at nagsuot ng sapatos. Sagot naman ng ating bida na nakalimutan niya dahil nagmamadali siya pero sa totoo lang ay alam natin kung bakit, ngunit huwag niyo na lang sabihin kay Yeyu at baka bugbugin tayo ni Ye Chan. Dito ay tinanong ni Yeyu kung anong klaseng galaw ang ginawa kanina ng kuya niya, dagdag pa niya maari bang ituro ito ni Kuya Ye Chan sa kanya. Sa kabilang banda naman ay may isang itim na sasakyan naman ang palihim na pinapanood ang ating bida at nang binaba nito ang bintana ay nakita natin na si Mu Xiaobei pala ito. Naiinis namang tanong ni Mu Xiaobei na kung bakit buhay pa rin ang ating bida. Huminto naman ang magkapatid sa isang tindahan at dito ay bumili sila ng na-barbecue. Masaya namang kumakain at nagkwekwentuhan ang magkapatid habang papauwi. Samantala may isang itim na sasakyan naman ang sumusunod sa magkapatid na ito at napansin naman ito ni Ye Chan. Sa labas naman ng tahanan ng ating bida ay naroon pa rin ang itim na sasakyan, ngunit dahil alam ito ng ating bida ay tahimik niya itong pinagmamasdan mula sa kanilang bintana. Agad namang tinawag ni Yeyu ang kuya niya dahil handa na ang pagkain nila. Sagot naman ni Ye Chan na papunta na siya, ngunit tiningnan pa rin niya ang itim na sasakyan na yun at naiisip niya na maaring manganib si Yeyu kaya babantayan niya ito. Kinabukasan ay pumasok na si Yeyu sa paaralan at sa di kalayuan sa taas ng isang gusali ay naroon naman si Ye Chan at matyagang binabantayan ang kapatid niya. Lumingon naman si Ye Chan at dito ay nakita natin na naroon ang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila, at sa loob ng 3 araw ay sinundan ng mga ito si Yeyu kaya nagalit si Ye Chan dahil dito. Napansin naman ng ating bida na biglang umalis ang itim na sasakyan, kaya agad na rin siyang umalis upang sundan ang itim na sasakyan. Agad namang ginamit ni Ye Chan ang kanyang speed talent upang sundan ito. Pagkatapos ay huminto naman ang sasakyan sa isang lugar at dumating na rin ang ating bida. Nakita naman ni Ye Chan na bumaba na ang nakasakay dito. Agad namang ginamit ni Ye Chan ang bagong talento niya na Dark Shadow upang magawa niyang masundan ito nang hindi siya napapansin. Sa loob naman ng gusali ay may isang lalaki ang binubugbog at pinapahirapan ng isa sa mga tauhan ni Mu Xiaobei. Saad ng lalaki na wala na talaga siyang pera na mabibigay pa at kapag nagkaroon siya ay agad niyang babayaran si Mu Xiaobei kaya sana ay wag siyang patayin ng batang master. Sagot naman ni Mu Xiaobei na kapag hindi ka nagbayad ngayon ay bukas madodoble na ang utang mo sa akin, dagdag pa nito na ang pera niya ay hindi ganun kadaling utangin. Lumuhad naman ang lalaki at nagsaad siya na sobrang taas naman ang interest rate ng batang master at wala pa siyang pera ngayon kaya hindi pa siya makakabayad ngayon, dagdag pa niya na may asawa at anak siya kaya sana ay wag siyang patayin ni Mu Xiaobei.
Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay narito ang aking GCash number para sa mga gustong mag-donate sa ating channel ng kahit anong halaga basta bukal sa puso nyo. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Samantala ang lalaking bumaba sa itim na sasakyan kanina ay nakapasok na sa loob ng gusali at agad din niyang sinabihan ng batang master niya na nakabalik na siya. Tanong naman ni Mu Xiaobei kung ano ang balita sa pinadala nilang Dark Shadow Assassin, pero hindi nila alam na nasa taas naman ng ating bida at hindi ito napapansin o nararamdaman ni Mu Xiaobei at ng mga kasamahan nito dahil sa talent ng ating bida na Dark Shadow Talent. Saad naman ng matandang tauhan ni Mu Xiaobei na hindi niya magawang hanapin ang pinadala nilang Shadow Assassin at dagdag pa nito na hahanap siya ng ibang tao upang utusan upang mahanap ang assassin na si Li Kun. Narinig naman ito ng ating bida kaya dito ay nakumpirma niya na si Mu Xiaobei nga ang nagpadala ng assassin para patayin siya. Pagkatapos ay lumapit naman si Mu Xiaobei sa lalaking may utang sa kanya at bigla niya itong pinagsisipa ng maraming beses at wala namang nagawa ang lalaki dahil isa lamang siyang karaniwang tao. Pinagpapawisan naman ang matandang ito dahil sa karahasan na ginawa ni Mu Xiaobei sa lalaki. Agad namang tiningnan ng isa sa tauhan ni Mu Xiaobei ang nakahandusay na lalaki at agad din niyang sinabi na patay na ito. Utos naman ni Mu Xiaobei na itapon nila ang katawan nito. Tumingin naman si Mu Xiaobei sa matandang tagasilbi niya at tinanong kung kamusta ang kanilang obserbasyon sa kapatid ni Ye Chan na babae at dagdag pa nito na mag-isip siya ng paraan upang patayin si Ye Yu. Sagot naman ng matanda na balak sana niyang ipatrabaho ito sa kaibigan niyang kalalabas lamang ng kulungan, pero dahil na rin sa sitwasyon nila ngayon ay siya na mismo ang papatay kay Ye Yu. Lumapit naman si Mu Xiaobei sa matanda at bigla itong ngumiti, kasabay ng paglabas ng kulay asul na enerhiya sa katawan niya. Bigla namang inatake ni Mu Xiaobei ang matandang tagasilbi niya, hindi naman naiwasan ito ng matanda dahil sa hindi niya inaasahan na gagawin ito ng batang master niya. Napaluhod naman ang matandang ito at nagtanong siya kung bakit inatake siya ng batang master niya. Sagot naman ni Mu Xiaobei na, ito ang parusa mo dahil hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Nakakita naman ng pagkakataon ng ating bida upang umatake kaya nilabas na ni Ye Chan ang dagger na nakuha niya sa assassin na si Li Kun at agad na rin siyang tumalon upang atakihin ang mayabang na si Mu Xiaobei. Napansin naman ito ni Mu Xiaobei ngunit huli na para makaiwas siya kaya nagawa ng ating bida na pugutan ng ulo si Mu Xiaobei. Napangiti naman si Ye Chan dahil sa wakas ay napatay na niya ang mayabang na ito. Napasigaw naman ang mga tauhan ni Mu Xiaobei nang napagtanto nila na patay na ang kanilang batang master at hindi man lang nila ito napansin. Nagpakita naman ng ating bida sa harapan nila ngunit itinago ng ating bida ang kanyang muka upang hindi makita ng mga tauhan ni Mu Xiaobei nang malinaw ang muka niya kaya dahil dito ay inakala ng matandang ito na si Li Kun ang nasa harapan niya dahil na rin sa Dark Shadow Talent na ginamit ni Ye Chan. Agad namang pinakita ni Ye Chan ang kanyang muka at nagulat ang matandang tagasilbi ni Mu Xiaobei dahil sa paanong paraan na may Dark Shadow Talent ang ating bida. Saad pa ng matanda na iniimbestigahan niya si Ye Chan noon at may basurang talento lamang ito. Dagdag pa niya na paano niya nagawang mapatay ang batang master niya sa pamamagitan ng isang atake lamang. Dagdag pa na tanong nito na kung anong nangyari kay Li Kun. Samantala si Ye Chan naman ay pinatunog ang kanyang leeg at pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Pagkatapos ay biglang nawala ang ating bida sa kinatatayuan nito. Dito ay tumalon si Ye Chan upang atakihin ang matanda. Kaya agad itinaas ni Ye Chan ang dagger na hawak niya at agad na inatake ang matanda at dahil na rin sa bilis ng ating bida ay nagawa niyang matamaan ito. Pagkatapos ay bumagsak ang walang buhay na katawan ng matanda at agad namang kinuha ni Ye Chan ang isang panyo sa bulsa niya at ginamit niya ito upang punasan ang dagger na hawak niya. Pagkatapos ay itinapon niya ito malapit sa bangkay ng matandang tagasilbi ni Mu Xiaobei at dito ay nakita natin na may nakasulat na katagang dark sa panyo. Ginawa ito ni Ye Chan upang sa mga samahan ng Shadow Assassin mapunta ang sisi sa pagkamatay ni Mu Xiaobei. Pagkatapos ay agad na ring binalik ni Ye Chan ang kanyang mga dagger sa kanyang inventaryo at agad na ginamit ang hood ng kanyang kasuutan upang itago ang kanyang muka. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bangkay ni Mu Xiaobei at saad nito nasisihin ni Mu Xiaobei ang sarili niya dahil kung hindi sana niya binalak na patayin ang kapatid ng ating bida na si Ye Yu, ay hindi sana siya pinatay ni Ye Chan. Pagkatapos sabihin yun ng ating bida ay agad na rin siyang umalis at nang makalabas na siya ng gusali ay agad niyang ginamit ang kanyang speed talent upang makalayo agad sa lugar na ito. Pagkalipas ng isang oras ay dumating naman ang ama ni Mu Xiaobei na si Muen sa lugar kung saan namatay ang anak niya. Dito ay nakaramdam siya ng sobrang galit at napasigaw siya kung sino ang lapastangan na pumatay sa anak niya. Samantala ang isa sa mga kalbong tauhan ni Mu Xiaobei na nagawang makatakas, na siya ring nagbalita kay Muen sa nangyari sa anak niya ay nakita ang panyong iniwan ng ating bida. Agad namang binigay ng kalbong tauhan ni Mu Xiaobei ang bagay na nakita niya at saad pa nito na mukhang ang pumatay sa batang master ay isang shadow assassin. Nagtataka naman si Muen kung sino naman ang kukuha ng isang shadow assassin upang patayin ang anak niya. Sa kabilang banda naman ay dumating rin ang ancestor ng Mu family sa lugar. Dito ay pinakilala sa atin ang ancestor ng Mu family. Ang pangalan niya ay Mo Zhangqing, at siya ang old ancestor ng Mu family at siya ay nasa antas ng veteran martial artist.
Pagkatapos nun ay pinakita sa ating ang mga antas ng isang martial artist at ang unang antas ay ang martial arts apprentice, kasunod nito ay ang martial artist, elite martial artist at ang veteran martial artist at iba pang mas mataas na antas ngunit hindi pa sinabi sa atin sa chapter na ito. Pagkatapos nun ay nagulat si Moen dahil nandito ang old ancestor nila. Agad namang napaluhod at gumapang si Moen at malungkot na saad nito na patay na ang kanyang anak at ang henyo ng Mu family. Kalmadong sagot naman ng old ancestor na, alam na niya ang nangyari at agad na rin niyang sinabihan si Moen na tumayo na siya. Saad naman ni Moen habang nakaluhod na ang anak niya ay naabot na ang antas ng martial artist at kakatapos lamang nilang mag-celebrate dahil dito, dagdag pa ni Moen na inaasahan niya na ang anak niya ay maaabot ang antas ng veteran martial artist at magagawa niyang mabalik ang dating lakas ng Mu family. Ngunit namatay ito sa kaawa-awang paraan. Sagot naman ng old ancestor na si Mu Xiaobi sana ang pag-asa ng batang henerasyon ng kanilang Mu family ngunit sa kasamaang palad ay namatay na ito. Agad namang pinakita ni Moen ang nakita nilang piraso ng tela sa kanyang ancestor at saad nito na sana ay tulungan sila ng old ancestor na maghiganti. Agad namang kinuha ni old ancestor Mo Zhangqing ang piraso ng tela at nang tiningnan niya ito ay nalaman niya na pag-aari ito ng isang shadow assassin. Agad naman silang lumabas habang sinasabi ng old ancestor na maaaring isa sa mga kaaway nilang pamilya ang nagpadala ng isang dark shadow assassin. Itinaas naman ng old ancestor ang piraso ng tela at tinapat ito sa liwanag ng buwan at dahil dito ay nakita niya ang isang marka na ginagamit ng Steel Fang Base. Pagkatapos noon ay nakita natin si Ye Chan at si Jiang Bao na pinag-usapan ng Steel Fang Base. Saad ni Jiang Bao na ang Steel Fang Base ay higit na malakas kesa sa Lin Hai Base. Dagdag pa ni Jiang Bao na ang old ancestor ng Mu family ay pinaghihinalaan ng ibang pamilya sa Lin Hai Base na nakikipagsabuatan sa Steel Fang Base upang patayin ang mga henyo ng batang henerasyon. Pabulong pa na sinabi ni Jiang Bao, narinig niya na nakaabot si Mu Xiaobei sa antas ng martial artist at dahil dito ay pinatay siya. Dagdag pa ni Jiang Bao na pinugutan nila ng ulo si Mu Xiaobei. Napabuntong hininga naman ang ating bida dahil walang naghihinala na siya ang pumatay kay Mu Xiaobei. Saad pa ni Jiang Bao, na nagawa ni Mu Xiaobei na maabot ang antas ng martial artist ngunit namatay ito kaya maswerte ang kaibigan niya dahil namatay si Mu Xiaobei dahil kung hindi ay siguradong si Ye Chan ang mabubugbog. Naisip naman ni Ye Chan na ang itinapon niyang piraso ng tela ay para sana si Li Kun ang mapagbintangan sa pagkamatay ni Mu Xiaobei ngunit hindi niya inaasahan na may marka pala ito ng Steel Fang Base. Kinabukasan naman ng 4 AM ng umaga ay naghanda ang ating bida upang lumabas at dala na rin niya ang mga kailangan niya sa gagawin niya at nang natapos niyang atali ang kwerdas ng sapatos niya ay nakita ito ni Ye Yu. Napansin naman ito ni Ye Chan kaya tinanong niya ang kapatid niya kung nagising ba siya dahil sa ingay niya. Tinanong naman ni Ye Yu kung saan pupunta si Kuya Ye Chan. Sagot naman ni Ye Chan na pupunta siya sa wild area upang mag-cultivate dahil kailangan niyang maging malakas ng mas mabilis. Nag-aalalang saad naman ni Ye Yu na ilang araw pa lang nang makauwi ang kuya niya at aalis na naman ito. Dagdag pa ni Ye Yu na hindi ba siya pwedeng umalis nang may kasamang isa sa mga kaibigan niya. Sagot naman ni Ye Chan habang palabas na huwag masyadong mag-alala ang kapatid niya. Agad namang tumakbo si Ye Yu at niyakap si Kuya Ye Chan. Agad rin niyang sinabi na mag-ingat ang kuya niya at sagot naman ni Ye Chan na huwag siyang mag-alala dahil mag-iingat siya sa paglalakbay niya. Pagkatapos nun ay nakita natin na mabilis na naglalakbay ang ating bida ngunit nang marating niya ang lugar na pupuntahan niya ay agad na rin siyang huminto. Saad naman ni Ye Chan habang pinagmamasdan ang paligid na ayon sa narinig niya ay may mga halimaw na nasa antas ng violent beast ang makikita sa lugar na ito. Ngunit sa kasalukuyang lakas ng ating bida ay makakaya niya lamang na mang-hunting ng mga halimaw na nasa mababang antas lamang ng violent beast at hindi niya pwedeng hayaan na mapansin siya ng mga halimaw na nasa mataas na antas ng violent beast dahil maaari niyang ikamete ito. Saad pa ni Ye Chan na ngayon siya naman ang magiging isang martial artist ngunit biglang yumanig ng malakas ang buong paligid at nang tumingin ang ating bida sa baba ay nakita niya ang dalawang halimaw na naglalaban. Dito ay napagtanto ni Ye Chan na ang isa sa halimaw ay nasa antas ng violent beast. Ang halimaw naman na ito ay agad na sinuntok ng malakas ang kalaban niyang halimaw at agad itong namatay. Agad namang tiningnan ng ating bida ang status window ng halimaw at nakita niya na ang halimaw ay ang Iron Armor Cow na nasa antas ng Violent Beast. May Bloodline talent rin ito na nasa mababang antas at may Defense talent ito na nasa antas ng Novice rank. Nagustuhan naman ng ating bida ang Defense talent ng halimaw ngunit napansin siya ng halimaw at mabilis itong sumusugod papunta sa ating bida. Agad namang binaba ni Ye Chan ang dala niyang bag at agad na rin siyang sumugod upang atakihin ang halimaw. Habang nasa itaas ng halimaw si Ye Chan ay tinawag na niya ang kanyang inventaryo upang ilabas ang kanyang dagger. Sa pagpapatuloy, agad na tumalon si Ye Chan at agad na tinawag ang kanyang inventaryo upang ilabas ang kanyang sandata. At nang makakita na siya ng pagkakataon ay agad niyang inatake ang halimaw ngunit nagawa namang ginamit ng halimaw ang kanyang defense talent at naharang nito ang ataking pinakawalan ng ating bida.
Nagulat si Ye Chan dahil sobrang tibay ng depensa ng halimaw at bigla namang sumigaw ng malakas ang halimaw at nagdulot ito ng malakas na hangin at pagtalsik ng mga piraso ng bato. Si Ye Chan naman ay hindi nagawang maharang ang atake ng halimaw kaya tumilapon rin siya at tumama sa isang bato. Nagdulot ito ng makapal na usok sa paligid ngunit nang mawala na ang usok ay nakita natin na nakangiti ang ating bida at pinuri pa nito ang defense talent ng halimaw. Agad na rin tumayo si Ye Chan at naghanda upang muling umatake. Ang halimaw naman ay nakahanda na upang muling dumpensa sa gagawing pag-atake ng ating bida. Agad namang sumugod ang halimaw papunta kay Ye Chan na kalmadong nakatayo at agad namang ginamit ng ating bida ang speed talent niya habang sinasabi na mapapasaka niya rin ang defense talent ng halimaw. Bigla namang naglaho si Ye Chan sa kinakatayuan niya at mabilis na sumusugod papunta sa halimaw at nang makalapit na siya ay agad siyang tumalon papunta sa ulo ng halimaw. Dito ay naisip ni Ye Chan na kahit gaano kalakas ang depensa ng halimaw ay siguradong may kahinaan ito. Agad namang binago ni Ye Chan ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata at dito ay naisip niya na maaring ang mata mismo ang kahinaan nito. Kaya agad na rin niya itinarak ang sandata niya ngunit muling ginamit ng halimaw ang depensa nito. Muli namang nagpakawala ng magkakasunod na atake ang ating bida ngunit hindi pa rin ito nagawang wasakin ang depensa ng halimaw at dahil na rin sa tibay ng depensa ng halimaw ay hindi na kinaya ng sandata ni Ye Chan at tuluyan itong nawasak. Pagkatapos nawasak ang sandata ng ating bida ay agad namang naghandang umatake ang halimaw gamit ang isang suntok. Napansin naman ito ni Ye Chan ngunit huli na upang makaiwas pa siya, agad namang tumalsik ang ating bida dahil sa lakas ng pagsuntok ng halimaw. Bumulusok naman ang ating bida papunta sa isang malaking bato at nagkaroon naman ng malakas na pagsabog ng tumama na si Ye Chan sa malaking bato. Nagkaroon naman ng makapal na usok sa pinagbagsakan ni Ye Chan at nang mawala na ang usok ay nakita natin na nagawang makaligtas ng ating bida sa malakas na suntok ng halimaw. Pinuri naman ni Ye Chan ang talento ng halimaw at lalo pang tumaas ang pagnanasa niya na makopya ang defense talent nito. Tumayo naman si Ye Chan at bigla naman nagpakita ang status window sa harapan niya. Nagpahayag naman ng panghihinayang si Ye Chan dahil may cooldown pa na 16 days bago niya ulit magamit ang kakayahan niyang komopya ng talento. Tinignan naman ng ating bida ang nasirang sandata niya habang sinasabi na mas mabagal ang Iron Armor Cow kumpara sa Silver Moon Wolf ngunit mas malakas naman ito sa Violent Scaled Snake. Pagkatapos noon ay itinapon ni Ye Chan ang sirang sandata niya habang sinasabi na kailangan lamang niyang mahanap ang kahinaan ng halimaw at kapag nagawa niya yun ay may pag-asa siyang matalo ang halimaw. Pagkatapos noon ay ginamit na niya ang kanyang Dark Shadow talent at agad na naglaho sa kanyang kinatatayuan at agad namang tumalon ang ating bida papunta sa halimaw. Dito ay nakita natin na nagpakawala ng sobrang bilis at sunod-sunod na mga atake si Ye Chan ngunit nagagawa pa rin itong madepensahan ng halimaw. Huminto naman si Ye Chan sa pag-atake at saad niya, na dahil sa Dark Shadow talent ay hindi siya napapansin ng halimaw kahit na paulit-ulit na niya itong inaatake. Saad pa ni Ye Chan na kahit ang Sword talent niya ay hindi magawang magasgasan man lang ang depensa ng halimaw. Nagtatakang tanong pa ni Ye Chan kung nasaan kaya ang kahinaan ng depensa ng halimaw. Agad namang pumunta si Ye Chan sa likuran ng halimaw at nagulat siya dahil napansin niya na mahina ang depensa ng halimaw sa parteng ito. Dahil dito ay natatawang naisip ni Ye Chan na mukhang ang itlog ng halimaw ang kahinaan nito. Agad namang sumugod ang ating bida at agad na inihanda ang kanyang sandata at nang makalapit na si Ye Chan sa itlog ng halimaw ay agad niyang ginamit ang pamamaraan niya sa espada ang Sword Shadow Assault at dahil sa lakas ng atakeng ito ay tumalsik ang maraming dugo ng halimaw. Napasigaw naman sa sakit ang halimaw na kalabaw at din nagtagal ay bumagsak na ang walang buhay na katawan nito. Napangiti naman si Ye Chan dahil tama nga ang hinala niya na yun ang kahinaan ng halimaw. Agad namang tinusok ni Ye Chan ang katawan ng halimaw at pagkatapos ay kinolekta niya ang tumutulong dugo nito. Dito ay nakakolekta si Ye Chan ng 4 na bote ng dugo ng halimaw. Saad naman ni Ye Chan, na ang balat at mata nito ay siguradong mahal kaya dapat ay kunin niya ito. Dagdag pa niya na ang pinakamahalaga ay ang sungay ng halimaw kaya agad na rin niya itong pinutol. Pagkatapos naman nakuha ni Ye Chan ang lahat at malagay ito sa kanyang dalang bag ay nagpasya siyang humanap muna ng tahimik na lugar para mag-cultivate. Paglipas ng ilang oras ay nakahanap naman ng isang kuweba si Ye Chan at dito ay balak niyang mag-cultivate kaya agad na niyang nilabas ang sungay at dugo ng halimaw na nakuha niya at pati na rin ang mani na niluto ng kanyang kapatid. Saad naman ni Ye Chan na upang makaabot siya sa antas ng martial artist ay ang mga dugo lamang ng halimaw na Iron Armor Cow ang maaasahan niya. Kaya agad na rin niya itong ininom hanggang sa kahuli-hulihang patak ng dugo at agad na rin siyang kumain ng mani upang mabawasan ang sama ng lasa ng dugo ng halimaw. Pagkatapos noon ay agad rin siyang nag-meditate kasabay ng paglabas ng isang bola ng enerhiya sa harapan niya. Pagkalipas ng 20 araw ay nagawa ng magamit ni Ye Chan ang lahat ng dugo ng halimaw na meron siya.
Dito ay nakita natin na hamaba na ang buhok ni Ye Chan, bigla naman itong huminga ng malalim at agad namang nagliwanag ang mga mata ni Ye Chan kasabay ng paglabas ng malakas na enerhiya sa katawan niya at dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida. Sa di kalayuan naman ay may dalawang babae ang nakakita nito at namangha naman ang babaeng kulay ginto ang buhok. Saad pa niya na kahit sa ganitong lugar ay may mga tao rin pala na nakakapag-breakthrough sa antas ng martial artist. Bahagya namang napangiti ang babaeng kulay itim ang buhok at nagtataka ito kung sino naman kaya ang taong nag-breakthrough sa antas ng martial artist sa ganitong lugar. Bumalik naman tayo kay Ye Chan, dito ay namangha ang ating bida dahil nag-uumapo ang enerhiya sa kanyang katawan at dagdag pa niya na ito pala ang antas ng martial artist. Napalingon naman si Ye Chan at dito ay nakita niya ang mga boteng walang laman at dahil dito ay naalala niya ang halimaw na Iron Armor Cow, at dahil dito ay agad niyang kinuha ang dala niyang bag. Saad pa niya na 20 araw na ang lumipas at maaari na ulit niyang magamit ang kakayahan niyang komopya ng talento. Pagkatapos noon ay agad namang tumakbo si Ye Chan ng sobrang bilis at nang makarating siya sa lugar kung nasaan ang bangkay ng halimaw na kalabaw, ay agad niyang hinawakan ang buto nito at ginamit ang kakayahan niyang komopya ng talento, at agad namang nagpakita ang status window at nakasaad dito na hindi niya magagawang makopya ang talent ng halimaw dahil hindi ito nasa magandang kondisyon. Dito ay nalaman ni Ye Chan ang isa sa limitasyon ng kanyang kakayahan. Nakita ng dalawang babae ang ginagawa ng ating bida kaya nagtatakang tanong ng babaeng kulay ginto ang buhok, kung sa tingin ba ng kasama niya na ang ating bida ba ang nakapatay sa halimaw na ito. Sagot naman ng babaeng itim ang buhok, na ang ating bida ay kakaabot lamang sa antas ng martial artist at sa tingin niya ay matagal nang patay ang halimaw na to. Sumang-ayon naman ang kasama niya dahil malamang na nasa antas lamang ng martial art apprentice si Ye Chan nang mamatay ang halimaw at walang paraan na mapatay niya ang isang ferocious beast. Dagdag pa niya na, ang lakas naman ng loob ng taong ito upang mangolekta ng resources kahit na nasa antas lamang siya noon ng martial arts apprentice. Pagkatapos nun nakita natin si Ye Chan na lumapit sa lawa at dito ay agad niyang hinubad ang kanyang kasuutan. Nag-stretching naman si Ye Chan habang naka-underwear lamang siya. Nakita ito ng dalawang babae at agad na namutla ang dalawang babae dahil sa ginawa ng ating bida at dahil dito ay nagpasya sila na umalis na. Nag-dive naman si Ye Chan sa maliit na lawa upang maligo. Pagkatapos noon ay bumalik na si Ye Chan sa Linhai Base at agad siyang nagtungo sa Linhai Base Market. Dito ay napahinto ang ating bida sa harapan ng isang tindahan at sa tingin niya ay ito ang pinakamalaking tindahan sa lugar na to. Naisipan naman ni Ye Chan na pumasok upang makita kung ano ang mga nasa loob. Ngunit nang papasok na siya ay may nakasalubong siyang dalawang tao. Nagulat naman ang babaeng blonde ang buhok at saad pa nito sa kasama niya na, hindi ba't siya ang nakita natin kanina sa wild area? Nagulat naman si Ye Chan dahil pamilyar sa kanya ang isa sa mga babae, kaya agad lumingon ang ating bida at tinawag niya ang babae na Yeyo, ang nakababatang kapatid na babae ni Ye Chan. Nagulat naman ang babaeng ito dahil mukhang napagkamalan siya ng ating bida. Muli namang tinawag ni Ye Chan ang babae na little sister niya ngunit baka sa mukha niya ang pagtataka. Narinig naman ito ng babaeng kamukha ng kapatid niya at nagtataka ito kung bakit tinawag siyang little sister ng ating bida. Napahawak naman sa ulo niya si Ye Chan dahil napagtanto niya na imposibleng pumunta dito ang kapatid niya, kaya nagtataka ang ating bida kung sino naman ang babaeng ito. Agad na ginamit ni Ye Chan ang kanyang sistema upang malaman kung sino nga ba ang babaeng ito. Kaya dahil doon ay agad na nagpakita ang status window ng babaeng kamukha ni Yeyo. Nakalagay sa status window na ang babaeng ito ay si Yuling na may cultivation talent na nasa antas ng intermediate rank, sword talent na nasa antas ng medium rank at speed talent na nasa antas ng novice rank. Nagulat si Ye Chan sa taglay na talento ng babaeng ito at tinawag pa niya itong isang tunay na henyo. Agad namang sumigaw ang babaeng blonde, "Hoy, sino naman ang tinatawag mong little sister?" Dagdag pa niya na, ikaw na namumulot ng basura, sino naman ang nagbigay ng permiso sa iyo na tawagin mong little sister ang kasama ko? Nagtataka naman si Ye Chan kung bakit tinawag siyang basurero ng babaeng ito, dahil hindi alam ng ating bida na nakita siya ng dalawang ito sa wild area na lumapit sa bangkay ng halimaw na pinatay niya kaya inakala nito na namumulot ang ating bida ng mga tira-tirang parte ng halimaw. Tinawag naman ni Yuling ang babae sa pangalan niya na Xiao Yu at sinabihan niya itong tigilan ang pagsasabi nito ng mga walang kabuluhang salita. Agad namang sinunod ito ni Xiao Yu, at saad pa niya na muntik nang madulas ang dila niya. Lumapit naman si Yuling at bamulong ng isang bagay na kahit ako ay hindi nagawang maintindihan ngunit naunawaan naman ito ni Xiao Yu kaya agad siyang tumango. Pagkatapos noon ay lumapit si Xiao Yu sa ating bida at agad na humingi ng tawad dahil naging walang galang siya kay Ye Chan at dagdag pa niya na tinuruan na siya ni Yuling ng leksyon kaya sana ay mapatawad siya ni Ye Chan.
Pagkatapos noon ay lumingon si Ye Chan sa papalayong si Yuling ngunit agad siyang hinawakan ni Xiao Yu sa kanyang braso habang sinasabi niya na ang young miss niya ay may importanteng gagawin. Pagkatapos ay agad na niyang hinela si Ye Chan habang tinatanong kung pumunta ba sa Marshall Pavilion ang ating bida upang magbenta ng mga materyales at dagdag pa niya na si Yuling ang supervisor ng Marshall Pavilion at upang makabawi sila sa kanya ay dodoblehin nila ang halaga ng kahit anong ibenta ng ating bida. Nagulat naman si Ye Chan sa sinabi ni Xiao Yu kaya agad niyang tinanong kung talaga bang dodoblehin nila ang halaga ng kahit anong ibenta niya. Kinumpirma ito ni Xiao Yu at agad sinabihan si Ye Chan na pumasok na sa loob. Kinuha naman ng dalawang babaeng kasama ni Xiao Yu ang mga dala ng ating bida. Nang nakapasok na si Ye Chan sa loob ay nagulat siya dahil napakaluwang sa loob at namangha rin siya dahil sa kalidad ng mga kagamitan na binibenta dito dagdag pa niya na inaasahan na niya ito sa pinakamalaking tindahan sa Marshall Market. Agad namang nagdala ng tea ang isa sa mga babaeng tauhan ng tindahan at tinawag nitong martial arts lord ang ating bida habang nilalapag nito ang tea sa harapan ni Ye Chan. Sa kabilang banda naman ay tiningnan ni Xiao Yu ang mga materyales na binibenta ni Ye Chan at agad na rin niyang kinalkula kung magkano ang halaga ng mga ito. Pagkatapos noon ay sinabi ni Xiao Yu na nasa $200,000 ang halaga ng mga materyales na to at kung dudoblihin ang halaga nito ay nasa $400,000. Nagulat naman si Ye Chan sa narinig niya at dahil dito ay muntik na siyang mabilaukan ng tea na iniinom niya. Agad namang sumang-ayon si Ye Chan at naisip pa niya na kumita siya ng malaking halaga ng pera ng ganong kadali lamang. Agad namang pinakita ni Xiao Yu ang 4 na white card sa ating bida, saad pa niya na may lamang 100,000 ang bawat isa sa mga white card na to. Agad na rin niyang binigay ang mga white card kay Ye Chan habang sinasabi na ingatan ito ng ating bida at nagpasalamat naman si Ye Chan sa kanya. Naisip naman ni Ye Chan na magiging masaya si Ye Yu kapag nakita niya ang malaking halaga na to. Nagsalita naman ulit si Xiao Yu habang pinapakita ang isang libro, sabi niya kay Ye Chan na, Martial Arts Lord sabi ng young miss na dapat ay makabawi kami sa iyo kaya kung gusto mong bumili ng kagamitan ay bibigyan ka namin ng 50% diskwento. Napangiti naman si Ye Chan at sinabi niya na kung ganoon ay tatanggapin ko ang offer na yan. Nang binuksan na ni Ye Chan ang aklat ay nagulat siya dahil sobrang mahal ng mga materyales at kagamitan na nakalista dito. Dagdag pa na tanong niya na habang binubuklat ang iba pang pahina ng aklat na sa papaanong paraan naman ito mabibili ng mga karaniwang tao. Pagkatapos masuri ni Ye Chan ang listahan ay agad niyang sinabihan si Xiao Yu na bibilhin niya ang isang Yuan Energy Forging Body Technique, 3 bote ng dugo ng Ferocious Beast at 3 bote ng Qing Yuan Solution. Agad namang kinuha ni Xiao Yu ang mga bibilhin ni Ye Chan at nang makuha na niya ito ay pinakita niya kay Ye Chan at pinaliwanag niya na dahil sa 50 diskwento niya ay naging 785,000 na lang ang buong presyo ng mga materyales na to. Dagdag pa ni Xiao Yu na maaring bilhin ito ng ating bida sa halagang 700,000. Pagkatapos noon ay inabot ni Ye Chan ang gold card na naglalaman ng 1,000,000. Naisip ni Ye Chan na maswerte siya dahil nakakuha siya ng malaking halaga ng pera nang mapatay niya ang asasin na pinadala ni Mo Xiaobei para patayin siya. Agad namang binigay ni Xiao Yu ang sukli ng ating bida, habang sinasabihan niya si Ye Chan na ingatan ang pera niya. Naisip naman ni Ye Chan habang hawak ang lalagyan ng pinamili niya na malamang na hindi siya tinatrato ng ganito ng Martial Arts Pavilion dahil lamang sa tinawag siyang besurero ni Xiao Yu. Pagkatapos noon ay nagdesisyon na siyang umalis at naglakad na siya papunta sa pintuan ngunit nang bubuksan na niya ang pinto ay agad siyang tinawag ni Xiao Yu. Ngunit dahil alam ng ating bida na siguradong may kapalit ang lahat ng pabor na binigay sa kanya ni Yuling at Xiao Yu ay hindi na siya nagulat na tinawag siya ni Xiao Yu, kaya agad nang lumingon si Ye Chan at tinanong si Xiao Yu kung ano pa ang kailangan niya. Tinuro naman ni Xiao Yu ang hagdanan papunta sa susunod na palapag habang sinasabi niya na, ang aming young miss na si Yuling ay nais kang makita at makausap. Dagdag pa na tanong ni Xiao Yu na kung may libreng oras ba ang ating bida. Napangiti naman si Ye Chan at sumagot siya na, sige tara na at ituro mo sakin ang daanan. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ay agad na binuksan ni Xiao Yu ang isang pintuan ay dito ay nakita natin si Yuling na nakaupo at umiinom ng tea. Natulala naman si Ye Chan dahil kamukang kamukha nga ni Yuling ang kapatid ng ating bida, na para bang older version ito ni Yeo. Agad namang tumayo si Yuling at iniabot nito ang kanyang kamay para makipagkamay kay Ye Chan, habang sinasabing siya si Yuling na mula sa Demon High Base. Dito ay pinakilala sa atin si Yuling at siya ay nasa antas ng elite martial artist at nagmula sa isang malaking kampo ang Demon High Base at siya ang kasalukuyang branch supervisor ng Martial Pavilion. Pagkatapos noon ay nagkamaya na ang dalawa at sa sandaling naghawak ang kamay nila ay agad ginamit ni Ye Chan ang kakayahan niyang mangopya ng talento at dahil dito ay nagawa niya makopya ang cultivation talent ni Yuling na nasa antas ng intermediate rank.
Pagkatapos noon ay nagpakilala na siya, "Ako si Ye Chan at mula ako sa Linhai Base." Sa nakaraang parte ng ating kwento ay nagawa ng mapatay ng ating bida ang Iron Armor Cow at matagumpay na rin niya naabot ang antas ng martial artist at nung pumunta siya sa martial market ay may nakilala siyang babaeng kamukang kamuka ng kapatid niyang si Yeyu. Sa pagpapatuloy, pagkatapos magpakilala ni Yuling at Ye Chan sa isa't isa ay agad ring silang umupo. Habang nilalagyan ni Yuling ang maliit na baso ng tea ay nagsaad si Yuling na ang tanging mga nakakapasok sa ikalawang palapag ng Martial Pavilion ay ang mga VIP lamang. Sagot naman ng ating bida na, "Isa lamang akong ordinaryong tao at wala akong connection sa mga noble at hindi rin ako isang VIP kaya bakit mo ko inimbitahan dito?" Malamig naman na sagot ni Yuling na tama dahil isa kang ordinaryong tao at wala kang connection sa mga noble. Naisip naman ng ating bida na napakalamig ni Yuling at hindi tulad ng kapatid niyang mabait at cute, lumapit naman si Xiaoyu at binigay ang tina para kay Ye Chan. Saad naman ni Yuling na didiretsuhin na niya ang ating bida at agad namang iniabot ni Yuling ang isang bagay na hugis cross habang sinasabi niya na inimbitahan kita dito upang personal kitang maimbitahan na sumali sa aming martial hall. Nagulat ang ating bida sa sinabi ni Yuling at pansamantala itong natulala. Dito ay nakita ni Ye Chan ang imahe ng kapatid niya sa likuran ni Yuling na sinasabihan ang ating bida na sumali siya sa martial hall. Bahagyang napangiti si Ye Chan, saad pa niya sa isip niya na gamit ang mukha ng kapatid niya upang imbitahin siya ay sobrang hirap tanggihan. Naging seryoso naman ang ating bida at sinabi niya na hindi niya maintindihan, dagdag pa niya na ang Demon High Base ay isang malakas na base at kahit kailan ay hindi ito nagkulang ng mga talentadong individual, samantalang ako ay nasa antas ng novice rank martial artist lamang. Sagot ni Yuling na, ang isang large base ay maaring maging isang large-scale base, hindi dahil kulang kami ng mga talentadong tao kundi dahil palagi naming kailangan ng talentadong tao. Dito ay napagtanto ng ating bida na tama ang sinabi ni Yuling at hindi rin niya inaasahan na may ganitong pag-iisip si Yuling at dagdag pa niya na ang pilyang kapatid niyang si Yeyu ay hindi magagawang sabihin ang mga bagay na ganyan. Bigla namang nagsalita si Xiaoyu, tanong nito na bakit nag-aalinlangan pa ang ating bida, dahil isang beses lang dumarating ang ganitong pagkakataon, dagdag pa ni Xiaoyu, na kahit ang mga elite ng mga kilalang pamilya ay ginawa ang lahat upang makakuha ng magandang posisyon dito sa Mohai Base ngunit hindi interesado sa kanila si Yuling kaya nabigo ang mga ito. Naisip rin ng ating bida na tama naman ang sinabi ni Xiao yung ngunit kapag sumali siya sa kanilang organisasyon ay malilimitahan lamang siya ng mga ito at kapag may nakadiscover sa kakayahan niyang komopya ng talento ay baka ikamete niya ito. Bigla namang lumapit si Yuling at tinanong kung bakit nag-aalinlangan ang ating bida. Sagot ni Ye Chan na hindi rin siya sigurado, dagdag pa niya na tulad sa ginawang pagsakop ng Steelfang Base at paglalaban-laban ng ibang mga pamilya, saad pa niya na hindi ko gustong maging katulad nila at hindi ko rin gustong paglangkuran ang mga tulad nila. Dahil sa sinabi ng ating bida ay natanong ni Yuling kung sa paningin ba ng ating bida ay katulad lamang ni Yuling ang mga taong ito, kung ganon ay maaari mo muna akong obserbahan, dagdag pa niya na hindi naman kailangan agad na magpasya ang ating bida at bibigyan siya ni Yuling ng panahon para mapag-isipan ito. Pagkatapos sabihin yun ni Yuling ay nakita natin na umalis na ang ating bida dala ang mga pinamili niya. Tanong naman ni Ye Chan kung ano nga ba ang kahulugan ng pagiging isang martial artist at para saan ba ang pagkakaroon ng talento. Dagdag pa niya na noong nadiskubre ng mga martial artist ang kanilang mga talento ay naaalala pa ba nila ang kanilang tungkulin na protektahan ang mga karaniwang tao. Pagkatapos sabihin yun ng ating bida ay napunta naman ang kwento sa mga batang masayang naglalaro ng bola. Sinipa ng isa sa mga bata ang bola at gumolong ito papunta sa mga bantay. Agad namang sinabi ng bata na uncle pakipasa po sa amin ang bola, ngunit hindi ito ginawa ng bantay sa halip ay tinapakan niya ito at sinira. Ang ating bida naman ay nasa taas ng isang gusali at dito ay sinabi niya na hindi pa sapat ang taas na kinatatayuan niya at kailangan pa niyang mas maging malakas. Pagkatapos noon ay tinawag niya ang status window na agad namang nagpakita. Nakalagay dito na matagumpay na nakopya ng ating bida ang isang intermediate rank na cultivation talent at gusto mo ba itong pagsamahin? Dahil gusto ni Ye Chan na mas lalo pang maging malakas ay nagdesisyon siyang pagsanibin ang nakopya niyang cultivation talent sa kasalukuyan niyang cultivation talent. Pagkatapos noon ay nakita natin na nakauwi na si Kuya Ye Chan, agad namang nakita ito ni Yeyo kaya napalingon siya sa may pintuan at nang makita niya na nakauwi na ang kuya niya ay agad siyang tumakbo at niyakap ng mahigpit si Kuya Ye Chan, sana all na lang. Napansin naman ni Yeyu na gumanda ang katawan ni Kuya Ye Chan sa loob lamang ng 20 araw na hindi sila nagkita. Sagot naman ng ating Kuya Ye Chan, na gumanda ang pangangatawan niya dahil isa na siyang martial artist, nagulat naman si Yeyu sa sinabi ng kuya niya.
Dahil dito ay napatalon si Yeyu habang sinasabi niya na magiging masaya ang kanilang magulang at ancestor dahil sa tagumpay ng kuya niya. Saad naman ni Kuya Ye-chan sa isip niya na balang araw ay magiging isa ring martial artist si Yeyu kapag nagising na ang natutulog niyang talento. Dagdag pa ni Kuya Ye-chan na kapag nakahanap siya ng kayamanan ay tutulungan niya si Yeyu na mapataas pa ang talento niya. Agad namang kumuha ng gunting si Yeyu upang gupitan ang ating kuya. Saad pa niya na hayaan mong ang little sister mo na to na gupitan ka. Dagdag pa niya na mukhang pulubi ang kuya niya dahil sa haba ng buhok niya at bilang isang martial artist ay alagaan niya ang sarili niya. Kaya tinawag na niya ito upang maupo at pagkatapos ay agad na ring inumpisahan ni Yeyu ang paggupit sa buhok ng ating kuya ay este ng ating bida. Saad naman ni Ye-chan na ayos na sa kanya ang dating gupit niya, sagot naman ni Yeyu na huwag mag-alala ang kuya niya dahil yun lang ang alam niyang style ng gupit. Dito ay naisip ng ating bida na, mabilis lumipas ang oras at pagkatapos mamatay ng mga magulang nila ay si Yeyu na ang gumugupit ng buhok niya. Dito ay naalala niya nung unang beses siyang ginupitan ng kapatid niya, ito ay ang panahon na nabugbog siya. Dito ay nakita natin ang nanginginig na kamay ni Yeyu habang hawak niya ang isang gunting. Saad ng batang si Yeyu ay natatakot siyang gupitan ng kuya niya, dagdag pa niya na bakit hindi na lang pumunta ang kuya niya sa ospital. Dito ay nakita natin ang isang maliit na sugat sa ulo ng batang si Ye-chan. Sagot ni Ye-chan na maliit lamang na sugat ito kaya hindi na kailangan na gumastos pa sa pagpapagamot. Nakita naman natin ang mukha ni Ye-chan na may namamagang pisngi. Saad ni Ye-chan na wag nang mag-alala ang kapatid niya dahil ayos lang naman siya at basta tulungan siya nitong gupitan siya at lagyan ng bandage ang sugat niya. Nabitawan ni Yeyu ang gunting na hawak niya at hindi na napigil ang umiyak. Saad pa niya na kung may abilidad lamang ang kuya niya ng Turritopsis nitricula ay hindi niya na kailangan mag-alala pa. Tinanong naman ni Ye-chan kung ano ang Turritopsis nitricula at kung anong klaseng abilidad ang meron ito. Tanong naman ng batang si Yeyu na nakalimutan na ba ng kuya niya ang childhood story na nakwento ng kuya niya noon sa kanya. Dito ay naupo ang batang si Yeyu at sinabi na ang Turritopsis nitricula ay may healing ability, kaya kapag nasugatan ito ay mabilis lamang itong gumagaling. Sagot naman ng batang Ye-chan ay wag maniwala ang kapatid niya sa mga pambatang kwento dahil hindi sila totoo. Sagot naman ni Yeyu na mukhang hindi alam ng kuya niya na talagang totoo ang kwentong ito. Pagkatapos noon ay tumayo ang batang Ye-chan at hinawakan ang ulo ng kapatid niya habang sinasabi na alam niyang nag-aalala sa kanya si Yeyu. Dagdag pa ng ating bida na baka pag nagising na ang natutulog niyang talento ay magkaroon siya ng healing ability. Saad pa niya habang nakangiti na kapag nangyari yun ay hindi na siya masusugatan pa at magagawa na niyang protektahan si Yeyu. Bigla namang naalala ng ating bida ang Turritopsis nitricula kaya bigla siyang napatayo na kinagulat ni Yeyu at sabi pa niya sa kuya niya na wag siyang bigla-biglang gagalaw at baka magkamali siya sa paggupit sa kanya. Bigla namang tumakbo ang ating bida kaya napatanong si Yeyu kung saan siya pupunta dahil hindi pa siya tapos na gupitan ng kuya niya. Dito ay kinuha ni Ye-chan ang treasure book na binili niya noon at agad na rin niya itong binuksan upang hanapin kung nasa aklat ba ang Turritopsis nitricula at pagkalipas ng ilang sandali ay nakita na nga ng ating bida ang hinahanap niyang impormasyon patungkol sa Turritopsis nitricula. Dito ay nalaman ni Ye-chan na ang Turritopsis nitricula ay isang halimaw na nakatira sa tubig at matatagpuan ito sa Death Sea at ito ay may recovery talent. Napangiti naman ang ating bida at saad pa niya na kung makokopya niya ang recovery talent ng halimaw na to, ay hindi na siya matatakot pa na mapinsala at hindi nakakailanganin pang mag-alala sa kanya ni kapatid niya. Lumapit naman si Yeyu sa likuran ni Kuya Ye-chan at nakita niya na binabasa niya ang patungkol sa Turritopsis nitricula. Nagtatakang tanong pa nito na hindi ba't nasa pambatang kwento lamang yan. Dagdag pa ni Yeyu na ang mga pambatang kwento ay pawang kasinungalingan lamang para maloko ang mga bata. Sinarado naman ni Ye-chan ang libro at sinasabi niya na ang mga pambatang kwento na to ay totoo. Sa bandang huli ay sumang-ayon rin si Yeyu at sinabihan niya si Kuya Ye-chan na ipagpatuloy na nila ang paggupit niya sa buhok niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakita natin ang ating kuya na naglalakad habang binabasa ang binili niyang body forging technique noon sa Martial Pavilion. Ayon sa libro na binabasa ng ating bida, na ang isang martial artist na nasa antas ng novice stage ay maaring patibayin ang balat, samantalang ang martial artist naman na nasa antas na ng medium stage ay ang muscles naman ang pinapatibay at pinapalakas, at ang mga nasa late stage naman ng martial artist ay ang buto naman ang pinapatibay nito. Pagkatapos noon ay agad na sinubukan ni Ye-chan ang pamamaraan na ito. Agad namang lumabas ang isang bola ng enerhiya sa harapan ng ating bida at napansin rin niya na mas mabilis ito kaysa sa dating pamamaraan na ginamit niya. Naisipan na rin niya na uminom ng dugo ng halimaw na nasa medium rank upang makita kung ano ang epekto nito. Kaya agad niyang ininom ang dugo ng halimaw hanggang sa kahuli-hulihang patak. Pagkatapos noon ay biglang sumabog ang malakas na enerhiya mula sa katawan ni Ye-chan at naramdaman niya na mas bumilis ng 3 beses ang cultivation speed niya.
Kaya dahil dito ay napagpasyahan niya na mag-focus muna siya sa pag-cultivate sa bahay nila at kapag nawala na ang cooldown ng kakayahan niyang kumopya ng talento ay pupunta na siya sa Death Sea upang hanapin ang Turritopsis nitricula at kopyahin ang recovery talent nito. Napunta naman ang ating kwento sa Martial Pavilion at dito ay nakita natin si Ye Chan na pumasok. Napansin ni Xiao Yu na may lalaking pumasok sa Martial Pavilion at agad siyang lumingon at binati ang taong ito ngunit nang makita niya ng malinaw kung sino ito ay nagulat siya na si Ye Chan pala ang dumating. Dito ay nakita natin ang ating bida at kitang-kita rin natin na dahil sa bagong gupit nito ay lumabas ang natatago niyang karisma. Bigla namang tumakbo at kumaway si Xiao Yu habang papunta sa ating Kuya Ye Chan. Nang makalapit na si Xiao Yu ay agad niyang sinabi na malamang ay pumunta ang ating bida dito upang makita ang young miss niyang si Yuling. Sagot naman ng ating kuya na pumunta siya dito upang bumili ng mga bagay na kailangan niya. Dito ay tinitigan ng ating kuya si Xiao Yu sa mata niya, at nang tumingin si Xiao Yu ay napagtanto niya na gwapo rin pala ang ating kuya Ye Chan at dahil dito ay namula ang pisngi niya. Pagkatapos noon ay tinanong ng ating kuya kung may mapa sila ng Death Sea. Sagot naman ni Xiao Yu na meron silang available na mapa ng Death Sea at mag-antay muna siya dahil hahanapin niya muna ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay nahanap na ni Xiao Yu ang mapa ng Death Sea at agad na pinakita kay Ye Chan. Napangiti naman si Ye Chan dahil ito na nga ang hinahanap niya at sigurado rin siyang marami siyang makokopyang talento sa lugar na to. Pagkatapos noon ay tinanong ni Ye Chan kung magkano ang mapa at sagot naman ni Xiao Yu na nagkakahalaga ito ng 10,000. Agad namang nagbayad ang ating bida at pagkatapos noon ay umalis na rin siya sa Martial Pavilion. Naisip naman ni Xiao Yu na mukhang pupunta si Ye Chan sa Death Sea upang mangolekta ng resources. Ngunit sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Xiao Yu sa ating kuya ay nag-alala pa rin ito dahil ayon kay Yuling ay maraming nakakatakot na halimaw ang nakatira doon sa ilalim ng tubig. At kahit ang mga nasa antas ng elite martial artist ay kunti lamang ang nakabalik ng buhay. Pagkalabas ng ating bida sa Martial Pavilion ay agad na itong umalis at naglakbay papunta sa Death Sea gamit ang speed talent niya. Nang makarating na siya sa pupuntahan niya ay agad na rin siyang huminto at nang makita niya ang paligid ay nasabi niya na nakakatakot ang lugar na to. Dagdag pa niya na siguradong marami siyang makokopyang magagandang talento dito. Agad namang sinuri ng ating bida ang paligid at dito ay nakita niya ang mga sirang bahay at napagtanto niya na matagal nang walang nakatira dito at dagdag pa niya ang kakaibang atmosphere sa lugar na to ay para bang may mangyayaring masama sa kahit anumang oras. Bigla naman may naramdaman ang ating bida kaya tinignan niya kung ano yun at nagulat siya dahil nakita niya na may kakaibang enerhiya ang nagmumula sa ilalim ng tubig. Bigla namang lumitaw ang isang malakas na buhawi na gawa sa tubig. Habang patuloy na nagwawala ang buhawi sa harapan ng ating bida, ay naisip niya na maaring may lalabas na isang malakas na ferocious beast kaya napagpasyahan niyang magtago at mag-obserba muna kaya agad na niyang ginamit ang kanyang dark shadow talent upang magtago. Pagkatapos nun ay tumalon siya papunta sa tuktok ng isang bangin at dito ay matagumpay ngang nakapagtago ang ating bida sa itaas ng bangin at mula dito ay nakita niya ang malaking bola ng enerhiya na lumulutang sa gitna ng Death Sea. Ano kaya ang bagay na nakita ng ating Kuya Ye Chan sa Death Sea at ito ay abangan sa susunod na parte ng ating kwento at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at palike na rin ako ng ating video. Maraming salamat.